Mga K-drama fans saan mang sulok ng mundo, check-in tayo. Comment mo muna kung taga saan ka bago magsimula ang kwento. Kumakain ang kawawang bata nang bigla siyang makatanggap ng tawag mula sa hindi kilalang numero. Iniulat ng tao sa kabilang linya na pumanaw na ang kanyang mga magulang sa isang aksidente sa kalsada. Hindi pa niya nauubos ang rice ball nang mabulunan siya. Umupo mag-isa ang kawawang bata sa harap ng altar ng kanyang mga magulang pero hindi niya alam na sa likod ng malupit na kamatayang iyon ay isang matagal ng planadong sabuatan. Isang napakalakas na puwersa ang gustong pumatay ng mga tao para itago ang isang nakakatakot na katotohanan. Ganoon na lang, isang batang kakalabing 8 taon pa lang ang nawalan ng mga taong nagmamahal sa kanya habang buhay. Umupo ang bata sa sobrang sakit habang inaalala ang kahihiyang naranasan niya. Para maging mas malakas at malaman ang dahilan ng pagkamatay ng kanyang mga magulang, nagsikap siyang mag-ensayo at mag-aral ng mabuti. Pagkatapos noon, pumasok siya sa law school at naging prosecutor. Pero parang mahilig talagang paglaruan ng buhay ang kapalaran ng tao. Dahil sa psychological shock noong 18 taon siya, gustong-gusto niyang wasakin ang lahat ng masasama at korap na tao at ipaghiganti ang kanyang mga magulang. Ang kasalukuyan niyang target ay isang congressman. Hindi lang ito may kapangyarihan, kundi mahal din siya ng mga tao. Pero hindi sumuko si Hiwoo. Hindi nagtagal, pumasok si Hiwoo sa interrogation room ni Congressman Tae-sub. Sinabi niya rito ang lahat ng mga krimen nito. Habang iniimbestigahan, kumilos ang assassin ni Tae-sub. Hinuli nila ang nag-iisang witness na makakapagpabagsak kay Tae-sub. Nang marinig ni Hiwoo ang balita, mabilis siyang pumunta para hanapin ito. Habang nagmamaneho si Hiwoo, nakatanggap siya ng isang threatening video mula kay Congressman Tae-sub. Sa oras na iyon, sobrang galit ni Hiwoo. Tumakbo siya papunta sa building kung saan hinuli ang witness. Pagdating ni Hiwoo, nakita niya ang assassin na nakatayo sa rooftop. Kinutya rin siya nito. Sumugod si Hiwoo doon at pinabagsak ang ilan sa mga tauhan ni Tae-sub. Pagkatapos ay turn na ng assassin. Naglaban si Hiwoo at ang assassin. Nagawa ni Hiwoo na pigilan ang assassin na nakahiga sa sahig pero binuhat ng assassin si Hiwoo at ibinagsak siya sa lupa. Sunod-sunod na sinuntok ng assassin ang mukha ni Hiwoo. Sa puntong ito, wala nang lakas si Hiwoo para lumaban. Pagkatapos, binuhat ng assassin si Hiwoo at ibinagsak siya pababa. Patuloy na bumalik ang mga alaala ni Hiwoo. Nang imulat ni Hiwoo ang kanyang mga mata, nakita niya ang sarili niyang nakatayo pa rin sa rooftop, parang tumigil ang oras. Sa tabi ni Hiwoo ay lumitaw ang isang babaeng nakasuot ng pulang damit. Tinanong niya kung patay na ba siya. Kinumpirma ng babae ang iniisip niya, pero sinabi ni Hiwoo na nasasaktan pa rin siya. Sinabi ng babae na hindi ibig sabihin na dahil patay na siya, hindi na siya makakaramdam ng sakit. Pagkatapos, ipinakita niya kay Hiwoo ang kanyang buhay. Nung nag-aaral pa si Hiwoo, madalas siyang binubuli at binubugbog ng mga kaibigan niya. Maagang namatay ang kanyang mga magulang sa isang aksidente. Para maging mas malakas, nagsikap siyang mag-ensayo at mag-aral ng mabuti. Pagkatapos, pumasok siya sa law school. Sa huli, naging prosecutor siya. Tinanong ng babaeng nakapula si Hiwoo kung mabubuhay ba siya ulit. Magagawa ba niyang ipakulong si Tae-sub? Haharap ba si Tae-sub sa hatol ng batas? Sinabi ni Hiwoo na kung mabubuhay siya, iyon ang bagay na kailangan niyang gawin. Gusto ng babaeng nakapula na tulungan siya ni Hiwoo na ipakita kay Tae-sub kung ano ang itsura ng impyerno. Ililigtas niya ang buhay ni Hiwoo basta tuparin ni Hiwoo ang kanyang pangako. Bigla na lang, bumalik ang panahon. Nang imulat ni Hiwoo ang kanyang mga mata, bumalik siya sa convenience store kung saan siya nagpa-part-time nung high school. Ang tawag ng kaibigan niya para magbayad ang nakatulong kay Hiwoo na kumalma. Hindi pa rin siya makapaniwala sa nakikita niya. Mabilis siyang tumakbo papunta sa banyo at tiningnan ang mas bata niyang sarili sa salamin. Wala ni isang bakas ng dugo sa kanyang muka. Hindi siya makapaniwala na talagang nabuhay siya ulit. Sa sandaling iyon, bigla niyang naalala ang mga sinabi ng babaeng nakapula. Kailangan niyang ipakulong si Assemblyman Tae-sub. Biglang may naalala si Hiwoo na napakahalaga, kaya tumakbo siya pa uwi. Nang tumayo siya sa harap ng bahay, naisip niya ang kanyang mga magulang. Noong buhay pa ang kanyang mga magulang, madalas silang abala sa pag-aalaga sa pamilya. Bihira silang makasama ni Hiwoo. Dahil dito, naging rebelde siyang bata. Bago umalis ang kanyang mga magulang, pinaalalahanan nila siyang kumain at pumasok sa trabaho. Pero wala siyang ganang kumain. Sa halip na kainin ang luto ng kanyang ina, pumunta siya sa convenience store para kumain ng instant noodles. Habang kumakain siya, bigla siyang nakatanggap ng tawag mula sa hindi kilalang numero. Iniulat ng tao sa kabilang linya na pumanaw na ang kanyang mga magulang sa isang aksidente sa kalsada. Talagang marunong makipaglaro ang tadhana sa kanya. Umupo siyang mag-isa sa harap ng memorial tablet ng kanyang mga magulang. Iniwan nila ang anak na lagi nilang inaalala. Nang makauwi si Hiwoo, nakita niya ang sulat na iniwan ng kanyang ina bago ito umalis. Sinabi nito sa kanya na painitin ang pagkain. Humingi ito ng tawad sa kanya dahil hindi siya nito madalas makasama. Umupo siya at nilamon ang huling pagkaing niluto ng kanyang ina para sa kanya. Patuloy na tumulo ang kanyang mga luha. Sobra niyang pinagsisihan ang mga ginawa niya. Bumuhos ang mga alaala, kaya mabilis siyang pumasok sa bahay. Kinakabahan niyang binuksan ang pinto.
Ito ang pinakahinihintay niya nang ma-reincarnate siya. Pero nang pumasok si Hiwoo sa bahay, walang tao sa loob. Tinawag niya ang kanyang mga magulang pero walang sumagot sa kanya. Umupo si Hiwoo sa sahig sa sobrang kawalan ng pag-asa. Sa sandaling iyon, biglang lumabas ang kanyang ina at nagtanong, "Ikaw ba iyan, Hiwoo?" Tinanong niya kung tapos na ba siya sa part-time job niya. Naantig siya at mabilis na niyakap ang kanyang ina. Nang makita ni Hiwoo ang kanyang ama na lumabas sa kwarto, niyakap din niya ito. Walang maintindihan ang kanyang mga magulang. Nagulat sila dahil kakaiba ang ugali niya ngayon. Mula noon, araw-araw niyang hinahatid ang kanyang mga magulang papunta sa trabaho. Hindi lang iyon, mabait din niyang binubuksan ang pinto para sa kanila. Nang makita ng kanyang ama ang kakaibang kilos ni Hiwoo, tinanong niya kung balak ba nitong magpakalbo at maging monghe. Hindi sinagot ni Hiwoo ang tanong ng kanyang ama, ngumiti lang siya at niyakap ang kanyang mga magulang. Pinanood niya ang kanyang mga magulang habang palayo sila, puno ng saya ang kanyang mukha. Sa wakas, hindi na siya nag-iisa. Kahit hindi alam ni Hiwoo kung panaginip ba ito o realidad, alam niya na ang kailangan niyang gawin ngayon ay ihanda ng maayos ang lahat para hindi na maulit ang mga trahedya noon. Tuwing umaga pagkatapos kumain, nagsisimula si Hiwoo na mag-jogging para mag-ehersisyo. Kapag pumapasok siya sa school, nakikinig siya ng mabuti sa mga lecture. Dahil 15 taon na ang nakalipas mula nang huli siyang humawak ng libro. Pagkatapos ng klase, pumupunta si Hiwoo at nire-review ang kanyang mga lesson. Sa sobrang pag-aaral, nakatulog siya. Habang nasa klase, napanaginipan niya na nabangga ng kotse ang kanyang mga magulang. Ipinaalala sa kanya ng panaginip na iyon na bukas ay Mayo 18. Iyon din ang araw na namatay ang kanyang mga magulang sa aksidente. Nang gabing iyon, habang sabay-sabay kumakain ng dinner ang buong pamilya, pinayuhan niya ang kanyang mga magulang na manatili muna sa bahay at magpahinga ng isang araw. Natural na hindi pumayag ang kanyang mga magulang sa absurd na hiling na iyon. Nang gabing iyon, naghintay si Hiwoo sa gate ng company. Nang matapos sa trabaho ang kanyang mga magulang, sinundo niya sila. Habang nasa daan, masayang nagtatawanan at nagkukwentuhan ang buong pamilya. Naglakad pa siya sa labas para protektahan ang kanyang mga magulang. Sa sandaling iyon, isang baliw na kotse ang sumugod papunta sa kanila. Nang makita ito, agad na humakbang si Hiwoo para harangan ang kanyang mga magulang pero dumaan lang ang kotse. Akala niya tapos na ang lahat. Pero bigla, may isa pang kotse na sumugod papunta sa kanya. Dali-dali niyang itinulak ang kanyang mga magulang sa kabilang side at nahulog siya sa side na ito. Bumangga ang kotse sa basurahan at pagkatapos ay bumangga sa kanyang mga magulang. Kaya pareho pa rin ang kinalabasan. Nag-iisa pa rin siya at nawawala sa mundong ito. Bumagsak siya sa lupa at umiyak ng sobrang sakit. Sinisi niya ang sarili niya dahil hindi niya naprotektahan ang kanyang mga magulang. Pero bigla, narinig niya ang kanyang mga magulang na tinatawag siya mula sa likod ng kotse. Mabilis siyang lumapit para tingnan kung ano ang nangyari. Mabuti na lang, bahagya lang nasugatan ang kanyang mga magulang. Mabilis na dumating ang mga pulis sa lugar. Gusto niyang malaman kung sino ang sanhi ng aksidente. Nagulat siya nang makita niyang si Hyun Seok iyon, ang anak ni Assemblyman Tae-sub. Sa wakas, naging malinaw ang lahat mula sa dati niyang buhay. Ang dahilan kung bakit hindi mahanap ni Hiwoo ang taong bumangga sa kanyang mga magulang sa dati niyang buhay ay dahil tinakpan ni Tae-sub ang accident record ni Hyun Seok. Kinamumuhian niya na hindi niya maipakulong si Hyun Seok ngayon. Pagkatapos matagumpay na mailigtas ni Hiwoo ang kanyang mga magulang, bumalik siya sa trabaho sa convenience store. Sa oras na iyon, may isang lalaki na pumasok at naghagis ng pera sa mesa. Patuloy nitong kinutya si Hiwoo. Siya si Young Il, ang high school bully na laging nambubuli kay Hiwoo. Ang ama ni Young Il ay police chief kaya sobrang mayabang siya. Nang malapit ng mag-away sina Hiwoo at Young Il, pumasok si Hanmi para pigilan sila. Pagkatapos noon, pinalayas ni Hanmi si Young Il. Bago umalis si Hanmi, tinukso niya si Hiwoo. Kinabukasan, ipinatawag si Hiwoo sa faculty office. Tuwang-tuwa ang direktor dahil nakuha ni Hiwoo ang first place sa exam. Bumalik sa convenience store. Sa pagkakataong ito, may isa pang schoolmate na lumapit kay Hiwoo. Siya si Curie na palaging number 1 sa academy. Tinanong ni Curie si Hiwoo kung paano niya nagawang lampasan siya. Sa pagkakataong ito, bahagya lang ngumiti si Hiwoo at walang sinabi. Pagkatapos magsalita ni Curie, tumalikod siya at naghanda ng umalis. Pero tinanong ni Hiwoo si Curie kung okay ba ang kalusugan niya nitong mga nakaraang araw. Hindi ito pinansin ni Curie at umalis lang. Pagkatapos, may isa pang siga na pumasok at naghagis ng note sa mesa para bumili ng gamot. Nang makita iyon ni Hiwoo, ibinalik niya ito at sinabing hindi iyon sapat. Tumawa ng malakas ang lalaki at sinabi, "Narinig kong nagbago ka na. Hindi ko inakalang totoo pala." Pagkatapos niyang magsalita, minadali niya si Hiwoo na ilabas agad ang gamot. Pero si Hiwoo, kaya hinamon niya si Hiwoo na lumabas. Pagkatapos, kinaladkad niya ang mga kasabwat niya at dinala si Hiwoo sa park. Ginamit niya ang kamay niya para hampasin ito pero hinawakan siya ni Hiwoo. Ilang beses siyang sinuntok ni Hiwoo sa mukha pero biglang tinambangan si Hiwoo mula sa likod. Sinubukan niyang sipain si Hiwoo pero agad na gumanti si Hiwoo kaya napabagsak siya sa lupa sa sobrang sakit. Pagkatapos, sumugod ang natitirang 3 lalaki. Binugbog niya sila. Pagkatapos tapusin ni Hiwoo ang mga taong ito, umuwi siya para sabihin sa kanyang mga magulang na gusto niyang kumuha ng entrance exam sa Korea University.
Akala ng kanyang mga magulang ay nagbibiro lang siya, pero inilabas niya ang kanyang academic paper na first place. Pagkabasa ng kanyang mga magulang, hindi sila makapaniwala. Pagkalipas ng 3 buwan, pumasok si Hiwoo sa klase para mag-aral. Nang makita niyang patuloy na kumikislap ang ilaw sa kwarto, naalala niya na maaaring ito ang araw na naaksidente si Kyuri. Agad na hinanap ni Hiwoo si Kyuri at nakita niya itong walang malay sa ulan. Mabilis niya itong dinala sa ospital. Nang magising si Kyuri, pinaalalahanan siya ni Hiwoo na alagaan ng mabuti ang kanyang kalusugan, pero sinabi ni Kyuri kay Hiwoo na huwag makialam sa buhay ng ibang tao. Tumanggi siyang sabihin dito ang nararamdaman niya. Inilabas niya ang isang bote ng anti-drowsiness medicine at ibinuhos ang lahat ng gamot sa hospital bed. Sinabi niya na kahit nagpapasalamat siya sa kanyang mga magulang dahil inampun siya, hindi niya dapat sirain ang sarili niya dahil doon. Hindi iyon gugustuhin ng kanyang mga magulang. Pinayuhan niya itong huwag bayaran ang utang na loob sa ganoong baluktot na paraan. Ang gusto ng kanyang mga magulang ay matuto siyang isipin ang sarili niya. Noon lang natauhan si Kyuri at sobra siyang nagpasalamat kay Hiwoo. Pagkatapos, lumabas siya. Bigla niyang naalala ang mga alaala niya sa dati niyang buhay. Nag-overdose si Kyuri sa anti-drowsiness medicine at nagkaroon ng side effects. Kahit matagumpay na nakapasa si Kyuri sa law entrance exam sa Korea University, hindi na siya muling nakita ni Hiwoo, nag-aral man siya o nagtrabaho. Matapos mag-isip ng mabuti si Hiwoo, nagdesisyon siyang baguhin ang kapalaran ni Kyuri. Pagkatapos, pumunta si Hiwoo sa banyo at aksidente niyang narinig ang plano ni Young-il at ng grupo nito. Plano nilang lagyan ng sleeping pills ang wine ni Hanmi ngayong gabi. Kalmadong pumasok si Hiwoo sa kwarto. Sa sandaling iyon, lumabas din sila. Nang makita niya si Hiwoo, tumayo roon si Young-il at kinutya siya. Nang gabing iyon, pumunta si Hiwoo sa nightclub kung saan sila nagkasundo na magkita. Pagkabukas pa lang ni Hiwoo ng pinto, nakita niya si Young-il na palihim na kinukunan si Hanmi. Nang makita ni Young-il si Hiwoo, hinagis niya ang isang bote ng wine kay Hiwoo. Kalmadong iniwasan ni Hiwoo ang bote na papalipad papunta sa kanya. Pagkatapos, gumamit si Hiwoo ng clothes hanger para i-lock ang pinto at nagsimula ang one-on-one. Hindi kalaban ni Hiwoo ang 4 na taong ito. Sinubukan ng isa sa kanila na gumapang palabas pero hinawakan ni Hiwoo ang ulo niya at hinila papasok. Pagkatapos isinara ni Hiwoo ang pinto. Muling umalingaw-ngaw ang mga sigaw. Pagkatapos, matagumpay na nailigtas ni Hiwoo si Hanmi. Umupo siya sa upuan habang hinihintay itong magising. Nang magising si Hanmi, malakas niyang tinanong si Hiwoo kung ano ang nangyari. Wala siyang sinabi at ibinigay lang dito ang phone para makita niya mismo. Pagkatapos, dinala silang lahat sa opisina ng police chief. Ang police chief ay ama ni Young-il. Inamin ng matabang lalaki na siya ang naglagay ng droga sa wine ni Hanmi. Agad na sinabi ng police chief na walang alam ang kanyang anak. Pagkatapos, sinisi niya si Hiwoo sa pananakit sa kanyang anak habang binabago niya ang katotohanan. Pumasok ang ama ni Hanmi na si Seok-hun. Dahan-dahang tinanggal ni Seok-hun ang kanyang relo at pagkatapos ay malakas na sinampal si Young-il. Nang makarating si Hiwoo sa pinto, nagtaka siya kung bakit iisa lang ang anak na lalaki ni Seok-hun. Nang paalis na si Hiwoo, tinawag siya ni Hanmi at niyaya siyang mag-dinner. Noong una, gusto niyang tumanggi, pero gutom siya. Para maiwasan ang awkwardness, sinabi ni Hanmi na gusto lang niyang imbitahan si Hiwoo bilang pasasalamat sa pagtulong nito sa kanya. Pagkatapos, inilapit ni Hiwoo ang mukha niya sa mukha ni Hanmi, kaya napahiya ito. Ayaw niyang sumama sa kanya dahil sa amoy ng sigarilyo sa kanya. Pagkatapos, tumalikod si Hiwoo at umalis, iniwan si Hanmi na nakatayo roon mag-isa. Nalito siya at inamoy ulit ang amoy ng gamot sa katawan niya. Kinabukasan, nasa convenience store ulit si Hiwoo. Isinulat ni Kyuri ang mga bagay na makakatulong sa kanya na maghanda para sa college entrance exam. Pagkatapos, ibinigay iyon ni Kyuri kay Hiwoo. Umaasa siyang ituring niya iyon bilang pasasalamat niya. Habang papalapit ang college entrance exam, patuloy na nagjo-jogging si Hiwoo tuwing umaga. Pagkatapos noon, nagre-review si Hiwoo kasama si Kyuri. Walang oras si Hanmi na makipagkita kay Hiwoo nang silang dalawa lang, kaya nakatayo lang siya sa labas at pinapanood siya. Sinubukan niyang mag-aral ng mabuti araw-araw pero parang tumatanda na siya kaya hindi niya maabsorb ang lahat ng kaalamang ito. Sa wakas, dumating ang araw ng college entrance exam. Nag-focus siya sa pagtatapos ng exam at pagkatapos ay umuwi para i-check ang results. Nag-aalala ring nanonood ng balita tungkol sa exam ang kanyang mga magulang. Habang chine-check ni Hiwoo ang mga sagot, aksidente niyang narinig ang kanyang mga magulang na nakaupo sa labas at nag-uusap tungkol sa panghihiram ng pera. Naisip niya na baka kailangan niyang magtrabaho pa ng mas marami. Kinabukasan, ipinasa ng lahat sa klase ang kanilang exam results sa teacher. Nang lumabas si Hiwoo ng kwarto, nakasalubong niya ang tutoring teacher. Tinanong siya ng teacher kung ano ang plano niyang gawin pagkatapos ng exam. Sinabi niya na gusto niyang maghanap ng part-time job para kumita ng pera at makatulong sa kanyang mga magulang. Pagkatapos, ipinakilala siya ng teacher sa opisina ng kapatid nito para mag-ayos ng documents. Pakiramdam niya, bagay na bagay ang trabahong ito kay Hiwoo. Ang kapatid niya ay si Min Seok. Sa alaala ni Hiwoo, si Min Seok ay isang sikat na lawyer. Pagkatapos noon, sinimulan ni Hiwoo ang kanyang trabaho. Sa isang meeting ng law office, aksidente niyang narinig ang tungkol sa isang pamilyar na kaso.
5 taon nang tumatakbo ang kasong ito. Kaya agad na nangolekta si Hiwoo ng documents para tulungan si Lawyer Min Seok na mabilis na isara ang kaso. Ang mga documents na nakolekta ni Hiwoo ay matagumpay na nakakuha ng pagkilala ni Lawyer Min Seok at ng lahat ng iba pa. Pagkatapos noon, binigyan si Hiwoo ng 1,000,000 won ni Lawyer Min Seok. Sobrang kailangan ni Hiwoo ng pera, kaya sobrang saya niya at nagpasalamat siya kay Lawyer Min Seok. Pagka-uwi ni Hiwoo, pinanood nila ng kanyang mga magulang ang results ng university entrance exam. Matagumpay na nakapasa si Hiwoo sa law school entrance exam. Sobrang saya ng kanyang mga magulang. Tumayo rin siya sa harap ng pamilyar na school at nakilala ang professor na dati niyang hinahangaan. Walang makasagot sa unang tanong na ibinigay ng professor. Pero kumpiyansang itinaas ni Hiwoo ang kamay niya at sumagot ng tama. Hinangaan ng lahat ng estudyante sa lecture hall si Hiwoo. Gusto ng lahat na maging kaibigan siya. Isa sa kanila si Min-soo, isang sobrang confident at walang hiya na tao. Sinabi ni Min-soo na si Hiwoo lang ang sapat na magaling para makipaglaro sa kanya. Pagkatapos, hinila ni Min-soo si Hiwoo palayo. Habang naglalakad sila, may nakasalubong silang babae na hinahabol ng isang matandang babae. Napagkamalan ng matandang babae si Min-soo na asawa niya dahil sa mukha nitong mukhang matanda. Pagkatapos, naglakad-lakad ng magkasama ang tatlo. Patuloy na lumalandi si Min-soo sa babae pero palpak. Bago pa makapagpakilala si Min-soo, gumawa ng dahilan ang babae para umalis. Kalaunan, nang pumunta si Hiwoo sa freshman party, nakilala niya si Kang Jin. Sa dati niyang buhay, si Kang Jin ay isang basurang prosecutor. Ang student council president ay si Il Hyun, ang superior na laging humahadlang kay Hiwoo. Nasa podium si Il Hyun at sinasabi na dapat itaguyod ng mga prosecutor ang hustisya. Dahil dito, nasusuka si Hiwoo. Pagkalabas ni Hiwoo, nahuli siya ni Min-soo. Sinabi ni Min-soo na imbes na makinig sa mga taong iyon na nagyayabang, pumunta na lang sila sa beer house at uminom ng ilang baso. Habang umiinom ng beer sina Hiwoo at Min-soo, aksidente nilang nakita ang babae noong umagang iyon. Nakikipagtalo siya sa isang customer na palihim na kumukuha ng litrato ng mga babae. Pagkatapos siyang tulungan ni Min-soo na hulihin ito, uminom ng beer ang tatlo ng magkakasama. Sa oras na ito, patuloy na lumalandi si Min-soo sa kanya, pero si Hiwoo lang ang pinapansin ng babae. Sinabi niya na ang pangalan niya ay Hia. Sinabi ni Hia na halos kapareho ng pangalan ni Hiwoo ang pangalan niya. Siguradong bagay sila. Sinabi ni Hia na sa pagkakataong ito, siya ang manlilibre. Masayang tinanggap iyon ni Hiwoo. Kumakain siya habang patuloy na nakatitig kay Hia. Dahil dito, sobra siyang napahiya. Sinabi ni Hiwoo na parang pamilyar si Hia. Naisip din ni Hia na parang pamilyar si Hiwoo. Sobrang ganda ng teamwork ni na Hiwoo at Hia. Uminom ng marami ang tatlo, kaya nalasing si Hiwoo. Habang mag-isang naglalakad pa uwi si Hiwoo, bigla niyang naramdaman na may sumusunod sa kanya. Lumingon si Hiwoo at nakita ang isang pamilyar na mukha. Ang taong ito ang assassin na naghagis kay Hiwoo mula sa rooftop sa dati niyang buhay. Nang makita siya ni Hiwoo, sobrang nagalit siya. Sumugod siya para suntukin ito pero umiwas ito. Napakahina ng mga suntok ni Hiwoo. Kahit paulit-ulit siyang sinusuntok ni Hiwoo, hindi siya nasaktan. Sinabi ni Dr. K na si Hiwoo ay terrible fighter pa rin gaya noon. Kaya sa pagkakataong ito, natalo ulit si Hiwoo. Madaling nabuhat si Hiwoo at itinapon mula sa tulay. Nang mababangga na sana si Hiwoo ng kotse, bigla siyang nagising. Lumabas na panaginip lang pala ang lahat. Pero iyon din ang pinakamalaking kinahuhumalingan niya. Para malampasan ang takot niya kinaumagahan, pumunta si Hiwoo para hanapin si Sungjae, ang nag-train sa kanya sa dati niyang buhay. Pagdating ni Hiwoo, humingi siya ng laban kay Sungjae. Kaunti pa lang ang laban nila, talo na siya ng sobra. Nakilala ni Sungjae ang talent ni Hiwoo, kaya muli niyang tinanggap si Hiwoo bilang disipulo niya. Pagdating ni Hiwoo sa school, nakita niya si Hia na naghihintay sa kanya. Binigyan siya nito ng box ng pagkain na siya mismo ang gumawa. Pag-ibig na kaya ito? Pagkapasok ni Hiwoo sa classroom, inilabas niya ito para kainin. Kumagat si Hiwoo at nagbago ang ekspresyon niya. Naisip ni Hiwoo na baka mali lang ang panlasa niya. May isang lalaki na aabot sana para kumuha ng isang piraso nang pigilan siya ni Hiwoo. Mabilis itong itinago ni Hiwoo sa gilid. Hindi nakita ni Hiwoo si Kyuri na pumasok sa school, kaya hinanap niya ito. Sinabi ni Kyuri na nalugi ang company ng kanyang ama at na-auction ang kanilang bahay. Bukod pa roon, may sakit ang kanyang ama at na-ospital. Kahit nakatanggap siya ng scholarship, sapat lang iyon para bayaran ang hospital bills ng kanyang ama. Kaya nagdesisyon si Kyuri na mag-drop out sa school at magtrabaho. Sa wakas, nalaman ni Hiwoo kung bakit hindi ipinagpatuloy ni Kyuri ang pag-aaral niya sa university sa dati niyang buhay. Nagdesisyon si Hiwoo na humanap ng paraan para tulungan si Kyuri. Kinabukasan, pumunta siya sa court para manood ng real estate auction. Habang nanonood si Hiwoo, bigla niyang nakita ang isang lalaking ang pangalan ay Yong-soo. Parang narinig na ni Hiwoo ang pangalang ito noon. Nanalo si Yong-soo ng 5 sunod-sunod na bid para sa mga apartment sa kalahati ng market price. Naisip niya na kung kikita siya mula sa pagbili ng mga apartment na ito sa murang presyo, magkakaroon siya ng sapat na pera para bilhin ang bahay ni Kyuri. Baka magkaroon pa si Hiwoo ng sapat na pera para harapin si Tae-sub.
Nang makita niyang nanalo sa bid si Yongsu at umalis, nagtaka si Hiwoo kung may sekreto ba sa pagkapanalo sa auction. Bumalik si Hiwoo sa training kasama si Sungjae. Kalusugan, edukasyon, pera. Desidido siyang huwag palampasin kahit isa. Kakatapos lang ni Hiwoo sa school nang tumakbo siya papunta sa court. Sa pagkakataong ito, nanalo si Yongsu sa bid para sa 3 apartment. Bakit niya gagawin iyon kung masama ang market? Kaya pumunta si Hiwoo para alamin mismo. Natuklasan ni Hiwoo na ang mga apartment na binili ni Yongsu ay puro nasa basement. Nang matapos tingnan ni Hiwoo ang lahat ng iyon, lalo siyang nalito. Ano ang pinagkaiba ng lugar na ito kumpara sa ibang lugar? Para masagot ang tanong niya, pumunta si Hiwoo para kausapin si Yongsu. Tinanong niya kung bakit binili ni Yongsu ang mga apartment na iyon. Pero sinabi ni Yongsu na kung sasabihin niya iyon, hindi kikita ng pera si Hiwoo kahit kailan. Bukod pa roon, bakit naman sasabihin ni Yongsu kay Hiwoo ang mga business secret niya? Pero sobrang sincere ni Hiwoo, kaya iminungkahi ni Yongsu na tingnan ni Hiwoo ang mapa. Pagkatapos ng isang gabing research, nahanap ni Hiwoo ang sagot. Iyon lang ang mga lot na hindi tumaas ang value. Mura ang presyo, kaya madaling bilhin. Bukod doon, mataas ang potential ng mga ito na maging redevelopment areas. Gusto ni Hiwoo na turuan siya ni Yongsu. Nakita ni Yongsu ang talent ni Hiwoo, kaya binigyan siya ni Yongsu ng test. Pagkatapos, dinala ni Yongsu si Hiwoo sa isang bahay na na-auction niya. Sinabi ni Yongsu kay Hiwoo na magdala ng eviction notices sa mga taong nakatira sa building. Kailangan ni Hiwoo na mapaalis sila sa loob ng 1 buwan at panatilihing mababa ang moving costs hanggat maaari. Mabilis na natapos ni Hiwoo ang task. Pinuri ni Yongsu si Hiwoo sa magandang trabaho niya. Tinanong ni Yongsu si Hiwoo kung paano niya iyon nagawa. Sinabi ni Hiwoo na sinuwerte lang siya dahil kailangang mag-file ng bankruptcy ang babaeng nakatira doon. Inalok niya itong tulungan na mag-file ng libre. Kapalit nito, kailangan nitong umalis sa apartment sa loob ng 1 buwan. Sinabi ni Yongsu na ang mahalaga lang sa kanila ay ang resulta. Pero sa susunod, hindi na ganoon kasimple. Ganoon ang real estate. Pagkatapos magsalita ni Yongsu, nagdesisyon siyang tanggapin si Hiwoo bilang student niya. Nang paalis na sila, sinabi ni Hiwoo na gusto niyang manalo sa bid para sa isang bahay. Tinanong ni Hiwoo si Yongsu kung may paraan ba para ma-predict ang price habang auction. Pagkatapos, pumunta si Hiwoo kay lawyer Min Seok at sinabing gusto niyang bumili ng apartment na ina-auction. Gusto ni Hiwoo na tulungan ang kaibigan niya, pero hindi convenient para sa kanya na siya mismo ang humarap. Kaya hiniling ni Hiwoo kay lawyer Min Seok na siya ang humarap para sa kanya. Masayang pumayag si lawyer Min Seok. Dumating ang araw ng auction at kinakabahang naghintay si Hiwoo. Matapos marinig ni Hiwoo na nanalo ang application niya sa bid, sobrang saya niya. Nang gabing iyon, nakipagkita si Hiwoo kay Yongsu. Tinanong ni Yongsu si Hiwoo kung gaano karaming pera ang gusto niyang kitain. Itinuro ni Hiwoo ang ilang bagay tulad ng phones, cars at real estate. Sinabi ni Yongsu, ibig ba niyang sakupin ang buong Cheonha sa palad ng kanyang kamay? Talagang ambisyoso siya sa oras na iyon. Interesado si Tae-sub sa real estate ni Yongsu. Agad na ipinadala ni Tae-sub ang kanyang mga tauhan para asikasuhin ito. Sa oras na ito, nakabalik na si Kyuri sa school. Nang unang magkita sina Kyuri at Hiwoo, nagpasalamat siya sa kanya. Lumabas na pumunta pala si Kyuri para magtanong kay lawyer Min Seok. Sobrang nagpapasalamat si Kyuri kay Hiwoo. Sinabi niya na siguradong babayaran niya ito balang araw. Pagkatapos, may isang kaibigan na lumapit para makilala siya. Tinanong siya ng tao sa mesang ito kung siya ba ang Kyuri na nakakuha ng perfect scores at number 1 sa buong bansa. Ipinakilala niya ang sarili bilang student council president. Nang makikipagkamay na siya kay Kyuri, dumating si Minsu para sirain ang awkward na atmosphere. Dahil sa mukha ni Minsu na mukhang matanda, hindi naging natural si Kyuri. Araw-araw, tinuturuan ni Hiwoo si Hanmi para tulungan siyang mag-retake ng exam. Sinabi ni Hiwoo na malaki na ang improvement ni Hanmi. Sinabi ni Hanmi na siguradong makakapasok siya sa Korea University. Pinalakas ni Hiwoo ang loob ni Hanmi at sinabing siguradong kaya niya iyon. Pagkatapos, dinala si Hanmi para makipagkita sa kanyang ama. Binigyan siya nito ng pera para sa college at sinabihang huwag na siyang idamay sa mga bagay tulad noong nakaraan. Kakaalis pa lang ni Hanmi sa kwarto nang makasalubong niya ang anak na lalaki ng kanyang ama. Lumabas na illegitimate child lang pala si Hanmi, kaya minamaliit siya ng lahat sa pamilya. Itataas na sana ng kanyang kapatid ang kamay para saktan siya, pero hinuli niya ito at pinilipit ang kamay nito. Biglang lumabas ang kanyang ama at sinampal siya sa mukha. Pinilit din nito si Hanmi na humingi ng tawad sa anak niya. Wala siyang nagawa kundi gawin iyon. Pagkatapos noon, niyaya ni Hanmi si Hiwoo na lumabas para uminom at maibsan ang lungkot niya. Sinabi ni Hanmi sa kanya ang lahat ng mga inaalala niya at ang tunay niyang identity. Dati nang pinaghinalaan ni Hiwoo ang relasyon na ito. Totoo nga, eksakto ang katotohanan sa inisip niya. Naawa ng sobra si Hiwoo kay Hanmi pero tiningnan lang niya ito ng may awa sa mukha. Kinabukasan, muling nakilala ni Hiwoo si Kang Jin. Dinala ni Kang Jin si Hiwoo para makipagkita kay Il-hyun. Gusto nilang imbitahan si Hiwoo na sumali sa secret club ng law department. Masayang pumayag si Hiwoo dahil lahat sila ay mga tao ni Tae-sub. Habang nag-uusap sila, narinig ni Hiwoo na sinabi ni Il-hyun na gusto nilang alisin si Yongsu.
Ang layunin nila ay kunin ang lahat ng real estate ni Yongsu. Gusto nilang gamitin iyon para sa urban redevelopment project ni Taisub. Sa oras na iyon, umiinom si Yongsu sa puntod ng kanyang asawa. Nakipag-appointment si Hiwoo kay Yongsu at sinabi sa kanya ang narinig niya. Pinayuhan ni Hiwoo si Yongsu na ibenta agad ang lahat ng real estate na hawak niya sa lalong madaling panahon. Pagkatapos pakinggan ang paliwanag ni Hiwoo, naintindihan ni Yongsu at pumayag siyang ibenta ang real estate. Dati, nailigtas ni Hiwoo ang buhay ng kanyang kaibigan. Sa pagkakataong ito, pumunta si Hiwoo rito para iligtas ang buhay ni Yongsu. Sobrang nagpapasalamat si Yongsu kay Hiwoo. Habang pauwi, naalala ni Hiwoo kung bakit sobrang pamilyar si Yongsu. Sa dati niyang buhay, nakita ni Hiwoo sa balita na tumalon si Yongsu mula sa isang building nang mawala ang lahat ng kanyang ari-arian. Pero sa buhay na ito, matagumpay na nailigtas ni Hiwoo si Yongsu. Kinaumagahan, nailipat na ni Yongsu ang lahat ng real estate. Nang marinig ng mga tauhan ni Taisub ang balita, sobrang nagalit sila. Agad nilang ipinaalam ito kay Taisub pero hindi nagalit si Taisub. Hindi naniwala si Taisub na coincidence lang ang lahat. Nang gabing iyon, dumating si Hiwoo para uminom kasama si Yongsu. Sinabi ni Yongsu na birthday niya ngayon. Pagkatapos, pinuri ni Yongsu si Hiwoo dahil mas malayo ang nakikita nito kaysa sa kanya. Umaasa si Yongsu na gagamitin sa mabuti ang kakayahan ni Hiwoo. Pagkatapos, ibinigay ni Yongsu kay Hiwoo ang lahat ng perang nakuha niya mula sa pagbenta ng real estate. Nagulat at nahiya si Hiwoo pero sinabi ni Yongsu kay Hiwoo na itago ang pera at kunin ang Cheonha. Itinago ni Hiwoo ang pera at nagpatuloy sa pag-inom kasama si Yongsu. Kinabukasan, pumunta si Taisub sa school ni Hiwoo para magbigay ng speech. Sinabihan ni Curie si Hiwoo na sumama sa kanya. Nang makarating sila sa auditorium at umupo, lumitaw din si Taisub. Natuklasan ni Hiwoo na may isang employee na sumusunod kay Taisub. Iyon ang babaeng nakapula na tumulong sa kanya na ma-reincarnate. Pagkatapos, naalala niya ang sinabi nito sa rooftop na kung lalapit si Hiwoo kay Taisub, baka makilala niya ito. Matapos aksidenteng makita ni Hiwoo ang babaeng nakapula na tumulong sa kanya na ma-reincarnate, sobrang nagulat siya. Lumabas na assistant pala siya ni Taisub. Ang pangalan niya ay Ji-hyun. Pagkalabas pa lang ni Hiwoo, naalala niya ang pangako niya kay Ji-hyun. Lumapit si Hiwoo kay Ji-hyun at sinabi na siguradong tutuparin niya ang kanyang pangako. Dahil sa hindi inaasahang sinabi ni Hiwoo, nalito si Ji-hyun. Tiningnan ni Ji-hyun si Hiwoo nang may kahina-hinalang ekspresyon pagkatapos ay tumalikod at umalis. Sa gabi, tumayo si Hiwoo sa tulay habang naghihinala kay Ji-hyun. Malinaw na tao ni Taisub si Ji-hyun, pero bakit gusto ni Ji-hyun na pabagsakin ni Hiwoo si Taisub? Pagkatapos mag-isip sandali ni Hiwoo, bigla niyang na-realize na baka namatay si Ji-hyun bago siya. Pagkatapos, pumunta si Hiwoo sa bar para makipagkita kina Hia at Minsu. Masayang nagkwentuhan ang lahat nang hindi alam na may sumusunod sa kanila sa kabilang side. Pagkatapos isakay ni Hiwoo ang lasing na si Minsu sa kotse at tumalikod, hindi niya nakita si Hia, kaya kinailangan ni Hiwoo na hanapin si Hia. Pagdating ni Hiwoo, nakita niya ang lalaking nakaupo sa kabilang table na sumusunod kay Hia. Tumakbo si Hiwoo para pigilan siya. Noong nasa bar sila, kahina-hinala na para kay Hiwoo ang lalaking ito. Hindi niya inakalang susundan nito si Hia hanggang dito. Pagkatapos, nag-away si Hiwoo at ang lalaki, pero makalipas ang ilang sandali, hindi pa rin malaman kung sino ang mananalo. Pagkatapos, narinig ni Hiwoo at ng lalaki si Hia na nagtatanong kung ano ang ginagawa nilang dalawa. Tinawag ni Hia ang lalaking ito na Chief Park. Lumabas na ang lalaking ito pala ang taong pinadala ng ama ni Hia para protektahan siya. Misunderstanding lang pala ang lahat. Sa wakas naalala ni Hiwoo kung sino si Hia. Si Hia, ang kaisa-isang anak na babae ni Ganyang, ang chairman ng Cheonha Group. Sa dati niyang buhay pagkatapos pumanaw ni Ganyang, unang nagpakita si Hia sa libing ng kanyang ama. Kinaumagahan, habang nagjo-jogging si Hiwoo, naisip niya na ang Cheonha Group ang secret fund ni Taisub. Pero hindi gusto ni Hia si Taisub kahit kaunti. Sigurado si Hiwoo nakakampi niya si Hia. Pagkatapos mag-imbestiga ng ama ni Hia, natuklasan nitong naging sobrang close siya kay Hiwoo kamakailan. Mga worker ang mga magulang ni Hiwoo, pero ang grades ni Hiwoo ay umangat mula sa pinakababa hanggang sa pinakataas. Pagkatapos, pumasok si Hiwoo sa Law Department ng Korea University. Kahit 20 taong gulang pa lang si Hiwoo, isa na siyang matinding kalaban para kay Chief Park. Pagkarinig nito, sobrang naging interesado siya kay Hiwoo. Kapag binabanggit si Hiwoo, sobrang saya ni Hia. Sinabi ni Hia na sobrang gwapo ni Hiwoo, maganda rin ang personality at magaling sa pag-aaral. Hindi inaasahan, sobrang galing din pala niya sa pakikipaglaban. Pero sinabi ni Hia na hindi si Hiwoo ang type ng taong gusto niya. Kahit sinabi iyon ni Hia, nang pumunta siya sa school at nakita niyang close si Hiwoo kay Curie, nagalit siya at umalis. Pagkatapos, dumating si Minsu at may dalang kaibigan mula sa medical department niya. Ang pangalan ng taong ito ay Sung-hwan. Kumpiyansang ipinakilala ni Minsu si Sung-hwan bilang genius na tulad niya. Sinabi ni Minsu, nag-drop out sa school si Sung-hwan dahil gusto niyang baguhin ang mundo. Gumawa siya ng app na tinatawag na Haha Talk. Nagulat si Hiwoo nang maalala na ang taong nasa harap niya ay si Sung-hwan.
Gumawa si Sung Hwan ng isang platform na nagpabago sa mundo. Pero pagkatapos matalo ni Sung Hwan sa lawsuit tungkol sa ownership laban sa Jail Telecom, bigla siyang nag-abroad para mag-aral. Sinabi ni Sung Hwan na wala na siyang pera, kaya nag-apply siya sa startup support program ng Cheonha Telecom. Nakipag-contact si Director Kim ng Cheonha kay Sung Hwan at gustong makipagkita sa kanya, pero sobrang nalito si Hee-woo. Malinaw na ang software ay pagmamayari ng Jail Telecom sa dati niyang buhay. Pero bakit ang taong lumapit sa kanya ang pinakamarami? Kaya nag-online si Hee-woo para imbestigahan si Director Kim. Pagkakita ni Hee-woo sa mukha ni Director Kim, naalala ni Hee-woo na siya ang taong itinanim ni Tae-sub sa Cheonha Group. Sa dati niyang buhay, niloko niya si Sung Hwan para ipasa ang project sa Jail Telecom. Pagkatapos, kinuha niya ang lahat ng benefits ni Sung Hwan. Inaresto siya ni Hee-woo dahil sa pagbebenta ng telecommunications information sa ibang bansa. Sa pagkakataong ito, nagdesisyon si Hee-woo na paalisin siya ng mas maaga. Agad na pumunta si Hee-woo sa grupo ni Il-hyun. Habang nakaupo sila at nag-uusap, nagreklamo si Il-hyun na wala pa siyang natatanggap na malaking kaso mula nang magsimula siyang magtrabaho kaya hindi siya makadevelop. Habang naglalakad si Hee-woo sa kalye, naisip niya na siguradong maghahanda siya ng malaking lawsuit para kay Il-hyun. Makalipas ang ilang sandali, pumunta si Hee-woo kay Hee-ah at ibinigay sa kanya ang Haha Talk project para maibigay niya iyon sa kanyang ama. IT student si Hee-ah. Kaya nang makita niya ang project, agad niyang sinabi na siguradong magiging malaking success ang software na ito. Sa oras na ito, dinala ni Director Kim ang Haha Talk project kay Tae-sub para i-review. Sinabi ni Director Kim kay Tae-sub na gawin ang project na ito dahil siguradong makakatulong ang project na ito sa political career ni Tae-sub. Nang gabing iyon pagkatapos ng dinner, ipinakita ni Hee-ah ang Haha Talk project sa kanyang ama. Ipinakilala niya ang kanyang senior bilang developer ng platform na ito. Nag-register ito sa Youth Startup Support Competition ng company pero hiniling ni Director Kim na makipagkita sa kanya ng private. Dahil dito, medyo nagduda si Ganyang. Naayos na ni Director Kim ang lahat. Sinabihan niya ang kanyang mga tauhan na ihanda ang legal team. Inutusan niya silang agad na i-register ang patent kapag nakuha na nila ang source ni Sung Hwan. Pagkatapos, pumunta si Director Kim para makipagkita kay Sung Hwan at pinuri siya dahil nakagawa siya ng ganoon kagandang platform sa ganoon kabatang edad. Pagkatapos, sinabi ni Director Kim na sobrang outdated ang paraan ng pagtatrabaho ng Cheonha. Inisip ni Director Kim na hindi kayang maintindihan ng Cheonha Group ang ganoong kabagong platform. Sinabi ni Director Kim na Jail Telecom lang ang makakatulong kay Sung Hwan. Nangako si Director Kim na siya ang mag-guarantee ng investment funding ni Sung Hwan. Kapalit nito, kailangan ibahagi ni Sung Hwan ang development process ng Haha Talk. Nang matapos mag-usap sina Sung Hwan at Director Kim, lumitaw rin sina Hee-woo at Min-soo. Lumabas na nabanggit na pala ni Hee-woo si Sung Hwan noon. Pinayuhan ni Hee-woo si Sung Hwan na mag-ingat kay Director Kim. Kaya palihim na nagdala si Sung Hwan ng recording device at ni-record ang buong usapan. Sinabi ni Hee-woo na ang susunod na kailangang gawin ni Sung Hwan ay tapusin ang project na ito sa lalong madaling panahon. Tungkol naman sa patent registration, sina Min-soo at Hee-woo ang bahala roon. Pagkatapos, pumunta si Hee-woo sa isang law office at ibinigay ang project sa lawyer at sinabing gusto niyang i-register ang patent. Nang marinig ng lawyer na may kinalaman ito sa Cheonha Telecommunications, agad niyang ipinaalam ito kay Director Kim. Akala ni Director Kim na hawak na niya ang lahat sa palad niya kaya smug siyang tumawa. Pero ang totoo, sinadya ni Hee-woo na ipaalam sa kanya ang balitang ito. Sinabi ni Min-soo na sobrang tuso ni Hee-woo kaya magiging maganda kung sasali siya sa army. Pero sinabi ni Hee-woo na hindi na siya sasali ulit sa army kailanman. Pagkatapos magsalita ni Hee-woo, bigla niyang na-realize na hindi pa siya sumali sa army sa buhay na ito. Damn it, kailangan niyang bumalik ulit sa buwisit na lugar na iyon. Sa oras na ito, nakipag-appointment si Chairman Ganyang kay Tae-sub para makipag-usap. Sinabi niya na ipinakita sa kanya ni Hee-ah ang project ng isang senior na kilala nito. Bukod pa roon, sinabi nito na siguradong babaguhin ng project na ito ang mundo. Nagkunwari si Tae-sub na wala siyang alam, pagkatapos ay pinuri si Hee-ah sa kanyang foresight. Pero sinabi ng chairman na may nakita siyang sobrang kakaiba. Hindi niya maintindihan kung bakit personal na nakipag-appointment si Director Kim sa programmer nang hindi siya ini-inform tungkol sa project. Akala niya na magiging loyal ang counselor na ni-recommend ni Tae-sub pero baka hindi pala. Sa oras na ito, pumunta si Hee-woo para makita si Il-hyun. Ibinigay ni Hee-woo kay Il-hyun ang ebidensya ng krimen ni Director Kim. May isang tao mula sa ganoon kalaking corporation na lumabag sa intellectual property rights. Siguradong makukuha ng kasong ito ang atensyon ng media. Pagkatapos basahin ni Il-hyun iyon, mabilis siyang pumunta para mag-imbestiga. Bago umalis si Il-hyun, hindi niya nakalimutang bigyan ng kiss si Hee-woo. Pagdating ni Il-hyun sa prosecutor's office, agad niyang inireport sa superior niya na hahawakan niya ang kaso. Ang superior niya ay si Seok-hun. Agad na tinawagan ni Seok-hun si Tae-sub para ipaalam ito. Sinabi ni Seok-hun na iniimbestigahan ng prosecutor si Director Kim. Naisip ni Seok-hun na ipagkakanulo ni Director Kim ang relasyon niya kay Tae-sub. Sobrang nainis si Tae-sub nang marinig yon. Kahit sobrang palihim niyang kumilos, nabunyag pa rin ang lahat. Naalala niya na sa dati niyang buhay, ang taong pinakamalaki ang nakinabang sa Haha Talk case ay si Tae-sub.
Kung hindi makakahanap ang hahatok ng magandang investor, pwedeng nakawin ni Taisab ang software kahit kailan. Kaya nagdesisyon si Hiwoo na gamitin ang perang ibinigay sa kanya ni Yongsu para mag-invest. Hindi tumutol si Yongsu. Hinayaan ni Yongsu si Hiwoo na magdesisyon para sa sarili niya. Pagkatapos, pumunta si Hiwoo para makita si Sunghwan. Ipinaalam ni Sunghwan kay Hiwoo na proactive siyang kinontak ng chairman ng Cheonha Group para humingi ng tawad dahil binigyan siya ng chairman ng Cheonha Group ng napakagandang conditions. Pumayag si Sunghwan na tanggapin ang investment. Naisip ni Hiwoo na naasikaso na niya si Director Kim pero hindi pa rin niya mabago ang kapalaran nito. Pagkatapos, tinanong ni Hiwoo kung bakit sobrang nagtitiwala sa kanya si Sunghwan. May 3 dahilan kung bakit nagtiwala si Sunghwan kay Hiwoo. Una, pinaalalahanan ni Hiwoo si Sunghwan tungkol sa issue ni Director Kim. Eksakto ang resulta sa sinabi ni Hiwoo. Gumagamit ng mga tricks si Director Kim para akitin si Sunghwan. Pangalawa, ang idea ng hahatok ay idea talaga ni Minsu. Gusto ni Minsu na gumawa ng mundong nagkokonekta sa mga tao sa pamamagitan ng paggamit ng data. Pero hindi pinayagan ni Minsu si Sunghwan na sabihin iyon kay Hiwoo. Ang pangatlong dahilan ay bago makipagkita si Sunghwan kay Director Kim, nakatanggap siya ng message. Pinaalalahanan din siya ng sender na mag-ingat. Pero nang tawagan niya pabalik ang taong ito, sinabi nila na hindi raw sila nag-text sa kanya kailanman. Sa oras na ito, nagmamadaling pumunta si Director Kim sa lugar ni Taisab. Pagdating ni Director Kim, lumuhod siya at nakiusap kay Taisab na patawarin siya dahil nasira niya ang mga bagay. Pero napakalinaw ng attitude ni Taisab. Kapag lumitaw ang isang walang silbing pyesa, kailangan itong tanggalin agad. Pagkatapos noon, inutusan ni Taisab ang kanyang mga tauhan na asikasuhin si Director Kim. Kagagaling lang ni Sunghwan sa pamimili nang buksan niya ang TV. Sa balita, iniuulat na tumalon si Director Kim mula sa isang building. Na-realize ni Hiwoo na siguradong may kinalaman si Taisab dito. Pagkamatay ni Director Kim, hindi na pwedeng isulong ang kasong ito. Kinabukasan, sobrang curious pa rin si Hiwoo kung sino ang nagpadala ng message kay Sunghwan. Isinulat ni Sunghwan ang pangalan ng taong nagpadala ng message sa kanya. Nang makita iyon ni Curie, sinabi niya na isa iyon sa mga pangalan ng Diyos ng impyerno. Habang nag-iisip si Hiwoo, tumawag si Minsu. Sinabi ni Minsu na nahanap niya ang may-ari ng phone na nag-text kay Sunghwan. Isa lang pala siyang part-time employee sa convenience store. May isang babae na humiram ng phone niya para i-text si Sunghwan. Pagkatapos, sinabi ni Minsu kay Hiwoo na magmadali siyang pumunta roon. Pagkatapos nilang i-check ang camera, natuklasan ni Hiwoo na ang nag-text kay Sunghwan ay ang babaeng nakapula. Sekretary pa rin siya ni Taisab. Pero bakit niya tinawag ang sarili niyang Diyos ng impyerno? Pagdating ni Hiwoo sa school, nakita niya sa TV ang balita tungkol kay Taisab. Pinuri ng mga tao si Taisab dahil nailigtas niya ang GM cars na maibenta sa mga foreigner. Nakatulong ito sa karamihan ng workers ng bansa para hindi mawalan ng trabaho. Pero siya lang ang nakakaalam na sa dati niyang buhay, ibinenta ni Taisab ang GM cars dahil nabigo siyang makuha ang Hahatok project. Kaya sa pagkakataong ito, binago ni Taisab ang desisyon niyang ibenta ang GM cars para makuha ang suporta ng mga tao. Paalis na sana siya nang marinig niya ang tungkol sa isang bagong kaso. May isang lalaki na inaresto dahil sa murder. Lumuhod siya at umiyak, sinasabing inosente siya pero walang naniwala sa kanya. Pagkatapos siyang ilabas ng bahay, tumakbo papunta sa kanya ang anak niya. Sinubukan ng bata na ipaglaban ang pagiging inosente ng kanyang ama pero pinigilan siya ng mga pulis. Nang makita niyang isinakay ang kanyang ama sa kotse, umiyak ang bata nang walang magawa pero wala siyang magawa. Sa sandaling iyon, lumitaw si Hiwoo at tinanong siya kung siya ba si Sangman. Sinabi ni Hiwoo na tutulungan niyang linisin ang pangalan ng ama ni Sangman. Pagkatapos, dinala ni Hiwoo si Sangman sa school. Sa klase, kinutya si Sangman ng mga classmate niya dahil nakapatay daw ang kanyang ama. Pero sinubukan ni Sangman na tiisin iyon dahil nangako si Hiwoo na tutulungan niyang linisin ang pangalan ng ama ni Sangman sa lalong madaling panahon. Kahit mahirap paniwalaan, wala nang ibang magawa si Sangman. Kaya sinubukan na lang ni Sangman na magtiis at maghintay na linisin ni Hiwoo ang pangalan ng kanyang ama. Sa oras na ito, pumunta si Hiwoo para hanapin si Il-hyun. Ibinigay ni Hiwoo kay Il-hyun ang ebidensya ng kaso at ipinakita sa kanya kung paano hanapin ang tunay na salarin. Pagkatapos, hinintay ni Hiwoo na asikasuhin ni Il-hyun ang kaso para sa kanya. Dahil gusto ni Il-hyun na ma-promote, agad niyang inimbitahan ang asawa ng biktima para tanungin. Matagal na tinanong ni Il-hyun ang asawa ng biktima, pero tumanggi itong magbigay ng kahit anong impormasyon. Pagkatapos, ipinadala ni Il-hyun ang kanyang mga tauhan para dalhin ang isang lalaki. Lumabas na may affair pala ang asawa. Natakot siya na baka malaman iyon ng kanyang asawa, kaya pinatay niya ang kanyang asawa. Malaki ang utang ng asawa niya sa ama ni Sangman, pero ayaw niyang magbayad. Nang nagtatalo ang ama ni Sangman at ang asawa niya, nakita niya na hanggang pananakot lang gamit ang kutsilyo ang kayang gawin ng ama ni Sangman, pero hindi nito kayang gumawa ng kahit ano. Habang natutulog ang asawa niya, ginamit niya ang kutsilyong iyon para patayin ang asawa niya. Ganoon lang, maling napagbintangan ang ama ni Sangman. Tumayo siya sa harap ng police station at nakita niyang muling nagkasama ang pamilya ni Sangman, at natuwa rin siya. Sa dati niyang buhay, gumugol si Sangman ng 15 taon sa paghahanap ng ebidensya para patunayan ang pagiging inosente ng kanyang ama.
Naantig si Hiwoo sa ginawa niyang iyon. Kaya sa buhay na ito, naalala niya si Sangman. Ngayon ang araw ng college entrance exam ni Hanmi. Nang papasok na si Hanmi sa exam hall, nakita niya si Hiwoo na sinusuportahan siya. Sobrang nagulat siya dahil dito. Nang makita ni Hiwoo na kinakabahan si Hanmi, agad siyang naglabas ng isang bagay at sinabing lucky charm iyon. Ito ang pen na ginamit niya sa college entrance exam noong nakaraang taon. Masayang tinanggap ni Hanmi ang pen. Bago umalis si Hiwoo, naglagay siya ng regalo sa kamay ni Hanmi. Hinawakan din niya ang kamay ni Hanmi kaya natigilan ito ng ilang segundo. Pagkatapos, masaya siyang sumigaw para palakasin ang loob niya. Ngayon din ang araw ng college entrance exam ni Sangman. Pareho silang nagsisikap para sa future. Pagkatapos ng exam ni Hanmi, dumating si Hiwoo para i-check ang results niya. Nang makita ni Hanmi ang results niya, masaya siyang tumakbo kung saan-saan. Sa oras na ito, masaya rin si Sangman dahil nakuha niya ang results na gusto niya. Hindi pa nagtatagal ang saya ni Hanmi nang makatanggap siya ng tawag mula sa kanyang ama. Ang unang sinabi ng ama niya ay hindi para i-congratulate siya, kundi gusto nitong piliin niya ang school na inihanda nito. Kung hindi papayag si Hanmi, ipapadala siya nito sa ibang bansa para mag-aral. Kahit sobrang sama ng loob niya, wala siyang magawa. Pagkatapos noon, niyaya ni Hanmi si Hiwoo na pumunta sa isang bar. Sinabi niya na pipiliin niya ang Broadcasting and Journalism Department. Agad na sinabi ni Hiwoo na sigurado siyang magiging sikat na reporter si Hanmi. Pagkatapos nilang mag-usap sandali, nagpasalamat si Hanmi kay Hiwoo dahil lagi niya itong sinasamahan. Dahil sa kanya, meron siyang araw na ito. Siguradong babayaran niya ito sa future. Pagkatapos noon, magkasamang uminom sina Hiwoo at Hanmi para sa maliwanag na future. Pag-uwi ni Hiwoo, nakita niya ang kanyang mga magulang na naghihintay sa kanya na malungkot ang mga mukha. Habang hindi pa niya naiintindihan kung ano ang nangyayari, iniabot sa kanya ng kanyang ama ang isang summons. Tiningnan niya itong mabuti at nakita niyang military summons ito. Agad niyang naintindihan na dumating na ulit ang araw na ito. Sinabi ng kanyang ama na wala siyang dapat ikatakot. Special forces din daw ang kanyang ama. Nang makita ng ina ni Hiwoo na nagsisinungaling ang ama ni Hiwoo nang hindi man lang kumukurap, agad niyang sinabi na sobra na ang pagsisinungaling nito. Logistics soldier lang siya. Sinabi nito na logistics soldier siya ng special forces. Natawa siya dahil sobrang cool ng kanyang ama. Nang marinig ni Minsu na kailangan ng pumasok ni Hiwoo sa army sa loob ng 2 araw, agad niyang sinisi ito dahil hindi niya sinabi ng mas maaga. Sobrang nasaktan si Minsu dahil dito. Naisip ni Hiwoo kung kasing sakit ba iyon ng nararamdaman ng isang taong kailangang mag-serve ng 2 beses. Nang makita ang walang ekspresyon na mukha ni Hiwoo, hindi napigilan ni Kyuri na pagalitan siya. Pinagalitan siya ni na Kyuri at Minsu. Tinanong nila kung paano siya nagiging ganoon kakalmado. Tinanong nila siya kung hindi ba siya kinakabahan. Naisip ni Hiwoo na dahil 2 beses na niya itong gagawin, hindi na siya kinakabahan. Pagkatapos, narinig ni Hiwoo na pupunta rin pala si Hia sa ibang bansa para mag-aral sa loob ng ilang araw. Pagkarinig niya, sinabi niyang may urgent siyang kailangang asikasuhin. Galit na pinagalitan ni na Kyuri at Minsu si Hiwoo. Hindi pinansin ni Hiwoo ang dalawa at tumalikod pa rin, iniwan si Kyuri na hindi makapagsalita. Pumunta si Hiwoo kay Yongsu at sinabing malapit na siyang pumasok sa army. Ibinigay din niya kay Yongsu ang perang dati niyang itinabi. Sinabi ni Yongsu na may tinitingnan din siyang ilang real estate. Mag-i-invest si Yongsu ron at hihintayin ang araw na ma-discharge si Hiwoo. Sobrang nagpasalamat si Hiwoo kay Yongsu. Pagkatapos noon, nagpaalam si Hiwoo kay Yongsu at umalis. Habang pauwi, naalala niya ang mga bagay na nagawa niya sa buhay na ito. Kahit hindi pa natatalo ni Hiwoo si Taesub, sobrang saya niya dahil marami na siyang mahal sa buhay na nasa tabi niya. Kinaumagahan, lumuhod si Hiwoo para magpaalam sa kanyang mga magulang habang umiiyak. Paglabas ni Hiwoo ng bahay, nakita niya si Hia na naghihintay sa kanya. Sama ang loob nito dahil hindi niya sinabi na papasok siya sa army. Sinisi rin niya ito dahil pupunta ito sa ibang bansa para mag-aral ng hindi sinasabi sa kanya. Pareho silang napatawa. Pagkatapos noon, magkatabing naglakad sina Hiwoo at Hia sa kalye. Habang naglalakad sila, biglang inakbayan ni Hia si Hiwoo. Nang gusto niyang kumalas, sinabi nitong huwag. Siya ang unang taong hinawakan niya sa kamay ng ganoon. Pagkalipas ng ilang sandali, nagpaalam sina Hiwoo at Hia sa isa't isa. Naglakad si Hiwoo sa sarili niyang landas. Lumipas ang 7 taon at bumalik na si Hiwoo sa kanyang mature na itsura. Ang unang pinuntahan ni Hiwoo ay ang Gangwon Provincial Prosecutor's Office. Si Seokju ang Chief Prosecutor doon. Tinanong ni Seokju si Hiwoo kung bakit siya ang valedictorian ng training academy. Sinabi ni Hiwoo na pumunta siya roon para dalhin si Seokju sa Seoul. Pagkarinig ni Seokju nito, sobrang nagulat siya. Gusto ni Hiwoo na dalhin si Seokju, isang pinabayaang prosecutor na walang title o status, sa Seoul. Pero para kay Hiwoo, ang status ay isang bagay na pwedeng makuha kung gugustuhin niya. Pagkatapos nilang mag-usap, sinabi ni Seokju kay Hiwoo na hanapin ang sarili niyang opisina. Sa oras na ito, nagchichismisan ang 2 dating employee tungkol kay Hiwoo. Habang nag-uusap sila, pumasok si Hiwoo. Tumayo ang isang lalaki at ipinakilala ang sarili bilang investigator na ang pangalan ay Min-guk. Sinabi rin ni Min-guk kay Hiwoo na kung may hindi siya alam, pwede niyang sabihin sa kanya na gawin iyon.
Pagkatapos, sinabi ni Hiwoo kay Minguk na i-compile ang lahat ng case file sa office at ibigay ang mga ito sa kanya. Tumingin-tingin si Minguk sa paligid ng nalilito at nakaramdam ng kaba. Hindi niya alam kung ano ang mangyayari. Pagkatapos, dinala ni Seokju si Hiwoo sa isang bar. Pagdating pa lang nilang dalawa, nakita nila ang isang grupo ng mga tao. Agad na tumakbo si Seokju para pagsilbihan sila ng ilang inumin. Pagkatapos mag-usap, nalaman nila na ang grupo ng mga tao ay pawang high-ranking official sa lugar. Kasama sa kanila ang isang mafia boss. Kaya napansin ni Hiwoo ang grupong ito. Katatapos lang nilang uminom ng sandali. Nang banggitin ni Hiwoo na dadalhin niya si Seokju sa Seoul para magtrabaho, galit na sinabi ni Seokju kay Hiwoo na bumalik siya sa Seoul. Pero ayaw bumalik ni Hiwoo dahil pwede siyang kumilos ng malaya rito. Pakiramdam ni Seokju na mag-isa lang si Hiwoo at wala siyang magagawang malaking gulo. Kaya pumayag si Seokju na manatili si Hiwoo. Sa prosecutor's office, sinasabi ni Minguk sa mga kasamahan niya na wala pang ginagawa si Hiwoo nitong mga nakaraang araw. Pakiramdam niya, mas tamad pa si Hiwoo kaysa kay Seokju. Dahil doon, mas naging magaan ang trabaho niya. Hindi nagtagal ang saya ni Minguk nang magdala si Hiwoo ng 2 stack ng documents at sinabi sa kanya na tapusin iyon bago mag-out sa trabaho. Habang tinitingnan ang mga tambak na documents na kasing taas ng bundok, wala nang nagawa si Minguk kundi magmura. Pagkatapos, pumunta si Hiwoo para hanapin si Yongsu. Sobrang saya ni Yongsu nang makita niyang bumalik si Hiwoo. Pagkaupo pa lang ni Hiwoo, tinanong niya si Yongsu tungkol kay Sangman. Lumabas na bago pumasok si Hiwoo sa army, dinala niya si Sangman kay Yongsu para i-train. Ngayong nakabalik na si Hiwoo, gusto niyang dalhin si Sangman para magtrabaho sa kanya. Pagkatapos, niyakap ng mahigpit ni Sangman si Yongsu. Pagkatapos, sinabi ni Sangman kay Yongsu na kailangan nitong tandaan na uminom ng gamot kapag wala siya roon. Sa kotse, naalala ni Hiwoo ang pagpunta ni Sangman para hanapin siya 7 taon na ang nakalipas. Sinabi ni Sangman na gusto niyang suklian ang tulong. Nangako si Sangman na susubukan niyang maging kanang kamay ni Hiwoo. Ang unang kailangang gawin ni Sangman ay sundan si Hiwoo sa beer club. Pagdating pa lang nila sa pinto, tinanong ni Hiwoo ang doorman kung may lugar ba para magsugal. Ngumisi ito at sinabing wala. Binuksan ni Sangman ang bag niya. Nang makita nitong puno iyon ng pera, agad na yumuko ang doorman at pinapasok sina Hiwoo at Sangman. Nang pumasok ang dalawa, dinala sila sa isang secret door. Pagkapasok nila, nakita nilang isa itong sobrang professional na gambling place. Kahit alam ni Hiwoo na scam ang lahat, nagpalit pa rin siya ng chips at pumunta sa dice guessing table para maglaro. Patuloy siyang tumaya at pinapansin ang mga daya ng mga tao roon. Naglaro siya nang naglaro hanggang maubos ang chips niya. Sinabi niya kay Sangman na ipalit lahat ng pera sa bag niya bilang chips. Pagkatapos, inilagay ni Hiwoo ang lahat ng chips niya sa box number 7. Sobrang laki ng pera kaya natakot ang female employee. Habang nanginginig siya at binubuksan iyon, sinabi ni Hiwoo na gusto niyang lumipat sa number 6. Nang makita niya ang gumaan na mukha ng kabila, nahulaan niya iyon pero sinadya pa rin niyang palipat-lipatin para asarin siya. Sa huli, pinili niya ang number 6. Gaya ng inaasahan, natalo ni Hiwoo ang lahat ng pera niya. Pagkatapos, nakipagkamay siya sa waitress at umalis. Maya-maya, pumunta si Hiwoo sa isang restaurant. Habang nag-o-order siya, biglang lumitaw ang babae. Kahapon, sinadya ni Hiwoo na matalo, kaya palihim niyang binigyan ito ng papel na humihiling na pumunta siya rito. Sinabi ni Hiwoo na gusto niyang malaman ang impormasyon tungkol sa casino manager. Pagkatapos, ipinakilala niya ang sarili bilang bagong prosecutor ng lugar na ito. Natutulog si Seokju nang bigla siyang makatanggap ng tawag mula kay Hiwoo. Sinabi ni Hiwoo na gusto niyang ubusin ang Gucheong gang. Galit na tinanong ni Seokju si Hiwoo kung may ebidensya ba siya at nangahas siyang maging ganoon ka-reckless. Sinabi ni Hiwoo na kung wala siya nito, gagawa na lang siya. Hihingi siya ng tulong sa mga pulis. Sinabi ni Seokju kay Hiwoo na magkakampi sila, kaya kahit ano ang gawin ni Hiwoo, wala itong silbi. Pero hindi nakinig si Hiwoo sa payo niya at agad na binaba ang tawag. Mag-isang pumasok si Hiwoo na may paghihiganti sa loob niya. Inilabas niya ang prosecutor's card niya at sinabing arestado na ang lahat. Nang makita iyon, agad silang naglabas ng pera para suhulan sila. Inakusahan din niya sila ng panunuhol sa prosecutor. Nang makita nilang seryoso siya, naglabas sila ng mga kutsilyo. Agad niyang sinabi kay Sangman na patayin ang mga ilaw para harapin niya ng mag-isa ang mga walang kwentang ito. Bago pa matapos si Hiwoo, bumukas ang mga ilaw. Lumingon siya para tawagin si Sangman, pero walang sumagot. Paglabas ni Hiwoo, nakita niyang nagkamali ng akala si Minguk at inaresto si Sangman. Sinabihan niya silang mag-ingat at umakyat sa taas. May 2 lalaki na lumitaw sa gitna ng daan at humarang sa kanila. Mabilis silang inasikaso ni Hiwoo at itinulak sa loob ng kwarto. Pagkatapos, nakita niya ang buong grupo na nakatayo roon. Sinabi niya na wala siyang maraming oras kaya sabay-sabay na silang lumaban. Opisyal nang nagsimula ang 1 versus 10 battle niya. Katatapos lang ni Hiwoo na ayusin ang lahat ng pumasok sina Minguk at Sangman. Hindi sila makapaniwala sa nakikita nila. Hindi nila inaasahan na may taong ganoon katapang. Pagkatapos, pumunta si Hiwoo sa criminal record storage room nila. Inutusan niya si Sangman na i-hack ang system at kunin ang lahat ng data. Alam ni Hiwoo na napakahusay ni Sangman dito dahil sa dati niyang buhay na hack ni Sangman ang server ng prosecutor para linisin ang pangalan ng kanyang ama.
Sa sandaling iyon, biglang nakarinig si Hiwoo ng ingay sa labas. Pagkalabas ni Hiwoo ng pinto, nakita niya si Minguk na binubugbog. May isang malaking binata na lumitaw. Sobrang saya ni Hiwoo na makilala ang taong ito. Gusto niyang mapasama ang taong ito sa panig niya. Pagkatapos, naglaban si Hiwoo at ang taong iyon. Siya si Jo Suk. Sa dati niyang buhay, naging best boxer sa bansa si Jo Suk dahil sa kanyang bilis. Sa buhay na ito, determinado si Hiwoo na huwag hayaang maligaw ulit ng landas si Jo Suk. Katatapos lang talunin ni Hiwoo si Jo Suk. Pagdating ni Seokyu, agad na dumiretso si Seokyu kay Hiwoo at sinampal siya sa muka. Pinayuhan ni Seokyu si Hiwoo na huwag na ulit gawin iyon dahil walang mas mahalaga kaysa buhay. Pero sinabi ni Hiwoo kay Seokyu na huwag mag-alala at ipaubaya sa kanya ang lahat. Pagkatapos, pinaasikaso ni Seokyu ang scene sa isang tao. Ang dahilan kung bakit sobrang nirerespeto ni Hiwoo si Seokyu ay dahil sa dati niyang buhay, pumunta si Prosecutor Seokyu kay Hiwoo para ibigay ang lahat ng ebidensyang nakolekta niya bago siya mag-resign. Nang buksan niya iyon, nagulat si Hiwoo dahil lahat ng ito ay mga ginawa ng mga tauhan ni Taesub. Siguradong inabot siya ng maraming taon para kolektahin ang mga ito. Noong oras na iyon, hinabol ni Hiwoo si Seokju para pasalamatan siya. Nangako si Hiwoo na gagamitin niya ng mabuti ang document na ito. Balik sa realidad, binigyan ni Hiwoo si Sangman ng isang set ng documents at sinabi sa kanya na dalhin iyon sa Seoul at ibigay kay Hanmi. Pagkatapos, pumunta siya sa selda para ipaalam sa lahat ng naarestong lalaki na isa-isa niya silang i-interrogate. Kung may hindi makikipag-cooperate, mas bibigat ang parusa. Nagtawanan silang lahat at minamaliit si Hiwoo. Sinabi nila, "Akala mo matatakot kami sa iyo?" Nang makita iyon, agad na sinabi ni Hiwoo kay Investigator Minguk na kung sino man ang hindi makikipag-cooperate, pwede na lang niyang bigyan ng 15 taon sa kulungan. Pagkarinig noon, natakot silang lahat. Pagkatapos i-interrogate ni Hiwoo ang unang tao, nalaman niya na hindi lang sila nag-organize ng sugal, kundi nang kidnap din sila ng mga babae. Iyon ang pangalawang tao. Pagkatapos siyang pagbantaan sandali, inamin niya na nang kidnap siya ng mga 20 babae. Pagkatapos, pinilit niya ang mga babaeng iyon na gumamit ng droga. Sobrang nagalit si Hiwoo nang marinig iyon. Pagkatapos, binugbog niya siya. Sumunod naman ang boss. Pagkakita pa lang nito kay Hiwoo, sinabi nito kay Hiwoo na ilabas ang menu dahil gutom siya. Agad na pinatay ni Hiwoo ang kamera at hinarap siya. Pagkatapos mabugbog, hindi lang siya hindi natakot, sinabi pa niyang babalatan niya si Hiwoo. Pagdating ni Hiwoo, nakita niya ang ilang high-ranking officials na sinisisi siya. Sinabi nila na kailangan nilang panatilihin ang local economy at ang security ng buong lugar. Sinisi nila si Hiwoo dahil sinira niya ang lahat. Sinisi rin nila si Hiwoo dahil masyado siyang maraming binugbog na tao. Pagkatapos, iniutos nila na asikasuhin ng tahimik ang bagay na ito. Pagkatapos nilang magsalita, aalis na sana sila. Pero sinabi ni Hiwoo na oras na. Sinabi ni Hiwoo sa kanila na tingnan muna ito bago umalis. Ang mga krimen ng lahat ng taong nahuli niya ay ipinabalita na niya sa news. Kaya nalaman na ng mga tao ang bagay na ito. Pwede nang ipagpatuloy ni Hiwoo ang investigasyon at arestuhin ang mga mastermind. Nang makita nilang nabunyag na ang bagay na ito, natakot sila at umalis. Sa pagkakataong ito, hindi nagalit si Seokju, pero tinanong din niya si Hiwoo kung confident ba siyang mahuhuli niya silang lahat. Confident pa rin si Hiwoo. Nagpapahinga sandali si Hiwoo nang bigla siyang makatanggap ng text message. Lumabas na dumalaw pala si Hia kay Hiwoo. Nang magkita silang muli, pareho silang ngumiti. Tinanong ni Hia si Hiwoo kung bakit siya pumunta rito para magtrabaho. Sinabi niya na kung gusto nito, pwede niya itong dalhin sa legal department ng company kung saan siya nagtatrabaho, pero sinabi ni Hiwoo na gusto niyang pumunta rito para makita ang dagat. Tumawa si Hia at sinabi, "Sobrang namimiss ko talaga ang ganitong itsura. Ang cool talaga." Ganon pa rin si Hiwoo tulad ng dati, kahit si Hia ang laging nauunang kumilos at siya ang unang nagsabing namimiss niya si Hiwoo. Siya rin ang unang pumunta para makita si Hiwoo. Nag-usap sandali ang dalawa at pagkatapos ay dumating si Hanmi. Sinabi ni Hia na may kailangan siyang gawin at kailangan na niyang umalis. Pagdating pa lang ni Hanmi, ipinakita na niya ang inis niya. Sinabi ni Hanmi na maganda si Hia pero hindi kasing ganda niya. Sinabi iyon ni Hiwoo. Agad na sinabi ni Hanmi kay Hiwoo na subukan niyang sabihin kahit isang beses na mas maganda si Hia kaysa sa kanya. Sinabi ni Hiwoo na isang beses lang. Paano naman iyon magiging sapat? Agad na nagmura si Hanmi. Damn it. Binantaan ni Hanmi si Hiwoo na subukan niyang sabihin ulit iyon. Sa ugali ni Hanmi, kahit si Hiwoo ay matatakot. Agad na niyaya ni Hiwoo si Hanmi na kumain para humingi ng tawad. Pagkakita pa lang ni Sangman kay Hanmi, agad niyang tinanong si Hiwoo kung gusto ba nitong makipagkaibigan base sa mukha. Bakit daw ang gaganda ng lahat? Agad na sinabi ni Hiwoo na depende iyon sa environment na tinitirhan mo at sa mga taong nakikilala mo sa environment na iyon. Tinanong ni Sangman kung bakit magkamukha silang dalawa. Habang nagsasaya sila, muling lumitaw ang mga thug noong nakaraan dahil kakalaya lang nila. Sobrang yabang nila. Lumapit sila para kutsain si Hiwoo pero hindi niya sila pinansin. Nang makita iyon, agad silang lumipat para asarin si Hanmi. Hindi ganoon kadaling kalabanin si Hanmi. Agad silang minura ni Hanmi. Sawang-sawa na ba kayong mabuhay? Tumahimik kayo.
Kanina pa sila nakaalis, pero habang mas iniisip iyon ni Hanmi, lalo siyang nagagalit. Agad siyang kumuha ng isang bote ng wine at susugod na sana para hampasin sila. Mabuti na lang, napigilan siya ni Sangman sa tamang oras. Curious na tinanong ni Sangman kung kailan nagsimulang makipag-date si Hiwoo. Isang araw, 2 babae ang pumunta para hanapin siya. Kaya sino ang nakakaalam kung sino ang tunay niyang girlfriend? Nang makita niyang hindi sumagot si Hiwoo, agad na sinabi ni Sangman na kung siya ang nasa lugar nito, mas magugustuhan niya si Hia. Pero sobrang cool din ni Hanmi. Sinabi niya, mukhang masyadong kaunti ang trabaho ni Sangman lately. Bibigyan ni Hiwoo si Sangman ng mas maraming trabaho simula bukas. Pagkatapos, sinabi ni Hiwoo kay Sangman na patayin ang ilaw at matulog na. Kinabukasan, inutusan si Sangman na mag-undercover sa pier para imbestigahan ang drug trafficking case. Sa prosecutor's office, nagsikap si Min-guk araw at gabi. Nang magpapahinga na sana si Min-guk, lumitaw si Hiwoo na may dalang box. Pagkalipas ng ilang sandali, itinulak ni Hiwoo ang box papunta kay Min-guk. Sinabi niya na kailangan itong tapusin ni Min-guk bago umuwi. Tinanong ni Min-guk si Hiwoo kung kailangan ba talaga niya itong tapusin bago umuwi. Ibig ba niyang sabihin na bukas na dapat umuwi si Min-guk? Tumawa si Hiwoo. Totoo na si Min-guk lang ang nakakaintindi kay Hiwoo sa oras na ito dahil pinagkakatiwalaan ni Seok-ju si Hiwoo, inimbitahan niya si Hiwoo na lumabas para uminom. Ibinigay ni Seok-ju kay Hiwoo ang criminal documents ng mga local officials at sinabing ito ang train ticket ni Hiwoo para dalhin siya sa Seoul. Kaya opisyal nang nagtulungan ang dalawa. Kinaumagahan, aksidenteng narinig ni Sangman ang isang sobrang importanteng balita. Magkakaroon ng malaking drug transaction sa pier bukas ng gabi. Pagkatapos, pumunta sina Hiwoo at Sangman sa Seoul. Pumunta si Hiwoo para ibigay ang case file kay Seok-hun at sinabi na gusto niyang imbestigahan ang kasong ito sa ilalim ng utos nito. Ito ang train ticket ni Hiwoo para dalhin si Seok-ju sa Seoul. Pagkalabas pa lang ni Hiwoo ng kwarto, muli niyang nakasalubong si Minsu. Pagkikita pa lang nila, mainit silang nagyakapan. Pagkatapos nilang mag-usap sandali, nahulaan ni Minsu ang pakay ni Hiwoo sa pagpunta niya ngayon. Pagbalik ni Hiwoo, pumunta rin siya para makita si Curie. Pagdating niya, nakita niya itong nagtuturo sa kanyang mga subordinate. Ngayon, naging makapangyarihang prosecutor na rin si Curie. Hindi komportable si Sangman nang makita niyang close ang dalawa. Gusto ni Sangman na sabihin ni Hiwoo sa kanya ang totoo. Pervert ba siya? Ilan ba ang girlfriend ni Hiwoo? Sinabi ni Hiwoo na gusto na yatang mamatay ni Sangman. Pagkatapos, sinabi ni Hiwoo kay Sangman na magmadali. Sa oras na ito, pumunta si Seok-hun para i-report ang tungkol kay Hiwoo kay Tae-sub. Walang pinaghinalaan si Tae-sub at agad niyang inaprubahan ang proposal ni Hiwoo. Sa prosecutor's office, patuloy pa ring nagsisikap si Min-guk. Nang matatapos na sana ni Min-guk ang trabaho niya, muling lumitaw si Hiwoo. Agad na hinila ni Hiwoo si Min-guk para hulihin ang mga kriminal. Pagdating nila sa pier, kailangang buhatin ni Min-guk ang mga goods papunta sa truck. Sa labas, naroon ang lahat ng tauhan ni Seok-hun. Basta malaman ni Hiwoo ang mga droga na dinadala ng mga kriminal, agad silang kikilos. Palihim na binuksan ni Sangman ang box para tingnan, pero puro isda lang ang laman. Sa sandaling iyon, dumating ang mga kriminal. Nakita ito ni Sangman at Min-guk at nagkunwari silang nabasag ang box. Pinulot iyon ni Sangman at natuklasan niya na may droga sa tiyan ng isda. Agad itong itinaas ni Min-guk para makita ni Hiwoo. Lumabas siya at sinabi na nandito ang prosecutor. Natigil ang lahat. Tinanong ng isang lalaki kung sino siya. Sinabi niya na siya ang prosecutor. Walang nagawa ang thug. Sa wakas, nahuli ang mga kriminal. Nagbigay ng signal si Hiwoo para arestuhin ang mga tao. Pagkatapos magbigay ng signal ni Hiwoo, ipinaalam ni Seok-hun sa kanyang mga subordinate na kumilos agad. Hindi pa rin alam ng mga kriminal ang sitwasyon, kaya plano nilang harapin si Hiwoo, pero mabilis silang inasikaso ni Hiwoo. Pagkatapos, dumating din ang mga pulis. Sa oras na ito, matagumpay ding naaresto ni Seok-ju ang natitirang mga tao. Pagkatapos, turn naman ng boss. Kung hindi siya aamin sa pagkakataong ito, mamamatay siya. Nang makita niya ang kumpletong ebidensya, tuloy-tuloy na tumulo ang pawis niya. Sa wakas, inamin niya ang lahat. Pagkatapos, pumunta si Hiwoo sa press conference para pangalanan sa mga tao ang mga sangkot sa kaso. Ginamit ng mga corrupt officials na ito ang kanilang posisyon para pagtakpan ang mga kriminal, kasama ang police department at ang city mayor na si Kim Sang-tae. Habang babasahin na sana ni Hiwoo ang pangalan ng congressman, bigla siyang nakatanggap ng balita na hiniling ni Seok-hun na iligtas niya ang congressman. Iyon ang kondisyon para makapunta sina Hiwoo at Seok-ju sa Seoul. Lumabas na ang counselor ay tao rin pala ni Tae-sub. Sa wakas, napansin ni Tae-sub si Hiwoo. Inayos ni Tae-sub na makipagkita ito kay Hiwoo. Sa oras na ito, pumunta si Hiwoo para makipagkita sa malaking lalaki. Ang pangalan niya ay Jo-suk. Kahit 21 taong gulang na si Jo-suk, hindi pa siya graduate ng high school dahil abala siya sa paghahanap ng pera para bayaran ang hospital bills ng kanyang ina. Kailangan niyang mag-drop out sa school para maging thug. Sinabi rin ni Jo-suk na freelance job ito, hindi pagiging thug. Pagkatapos, tinawagan ni Hiwoo si Sangman at sinabi sa kanya na bayaran ang hospital bills ng ina ni Yeon-seok. Pagkatapos, inilipat nila siya sa pinakamagandang ospital. Bukod pa roon, inayos din ni Hiwoo ang isang maayos na trabaho para kay Yeon-seok para kumita ng pera. Sa wakas, pinayuhan ni Hiwoo si Yeon-seok na mag-focus sa pag-aaral niya.
Nagulat si Yeon-seok at tinanong si Hee-woo kung bakit niya iyon ginawa. Sinabi niya na dahil sinabi ni Yeon-seok na gusto niyang maging freelancer. Nire-recruit ni Hee-woo si Yeon-seok. Tinanong niya si Yeon-seok kung gagawin niya ba ito. Tiningnan ni Yeon-seok si Hee-woo at naluha habang pumapayag. Matagumpay na na-recruit ni Hee-woo ang isang mahusay na fighter. Mukhang masaya si Yeon-seok pagkatapos umalis ni Hee-woo. Nang gabing iyon, lumabas ulit si Seok-gyu para uminom. Sinabi ni Hee-woo kay Seok-gyu ang mga plano niya pagpunta niya sa Seoul. Ang unang taong gustong hulihin ni Hee-woo ay si Il-hyun. Si Il-hyun ay trusted subordinate ni Seok-hun, kaya kailangan muna nilang magsimula sa kanya. Pagdating nila sa Seoul, tinawagan ni Seok-hun si Hee-woo. Gusto ni Seok-hun na sundan ni Hee-woo si Seok-gyu at i-report pabalik sa kanya. Pagdating ni Hee-woo sa office, natuklasan niya ang wiretap pero hindi niya iyon tinanggal at pumunta siya para makita si Seok-gyu. Sinabi ni Hee-woo na gusto niyang umarte si Seok-gyu kasama niya para lokohin si Seok-hun. Pagbalik ni Hee-woo sa restaurant ng kanyang mga magulang, nagulat siyang makita roon si Han-mi. Dumating si Han-mi para magsulat ng newspaper article tungkol sa restaurant ng mga magulang ni Hee-woo. Pagkatapos, maaga silang nagsara para ipagdiwang ang pagbabalik ni Hee-woo. Sa wakas, naroon ang lahat at masayang nag-enjoy sa pagkain. Pumunta rin doon si Yeon-seok para mag-part-time. Habang kumakain sila, kinailangang umuwi ng maaga ni Han-mi. Pagkaalis niya, nagsimula ng mag-usap ang lahat. Nagkwento si Sangman ng ilang storya. Pinuri rin ni Yong-soo si Hee-woo sa parenting skills niya. Hindi lang pinalaki ni Hee-woo sina Sangman at Yeon-seok, kaya rin niyang alagaan siya. Nahiya siya. Maagang-maaga, nag-jogging si Hee-woo kasama si Yeon-seok. Gusto niyang mauna pero sa huli, naiwan siya ng malayo ni Yeon-seok. Maganda ang physical strength ni Yeon-seok. Tinanong niya si Yeon-seok kung maglalaban ulit sila, mananalo ba si Yeon-seok? Hindi sumagot si Yeon-seok, ngumiti lang siya. Tinanong niya si Yeon-seok kung nalampasan na ba siya ni Yeon-seok. Hindi ba siya matatakot? Nang bumalik si Hee-woo sa prosecutor's office, pumunta siya para i-report kay Seok-hun ang sitwasyon sa pagbabantay kay Seok-ju. Pagkarinig nito, walang duda si Seok-hun. Na-manipulate na ni Seok-hun ang lahat. Pagdating ni Seok-hun sa office ni Il-hyun, agad niyang ipinaalam kay Hee-woo na may party ang secret club ngayong gabi. Naroon ang lahat ng high-ranking officials. Pagdating ni Hee-woo, nakilala niya ang lahat ng naroon. Kahit 30 minuto nang naghihintay ang lahat, wala pang kumakain dahil may isang taong hindi pa lumilitaw. Ang taong may sapat na kapangyarihan para utusan ang lahat ng tao rito. Ang taong iyon ay walang iba kundi si Tae-sub, ang pinakamakapangyarihan at pinakamasamang lalaki sa Korea. Pagkatapos kumain, sinabi ni Tae-sub sa assistant niya na tawagin si Hee-woo para makipagkita sa kanya. Habang naglalakad sila, pinaalala ni Hee-woo kay Ji-hyun ang pangako nila maraming taon na ang nakalipas. Sa pagkakataong ito, wala pa rin siyang maintindihan at naghihinala lang siya kay Hee-woo. Sa pagkakataong ito, nagkita sina Tae-sub at Hee-woo bilang leader at employee. Nagtanong si Tae-sub ng ilang tanong para subukan ang puso ni Hee-woo pero hindi mahirap para kay Hee-woo ang ganito. Sobrang confident na sumagot si Hee-woo kaya sobrang nasiyahan si Tae-sub. Kinabukasan, kararating pa lang ni Seok-hun sa office nang ilipat niya si Hee-woo sa team ni Il-hyun. Sinabi rin ni Seok-hun na may malaking event ngayon. Pagkatapos, sinabi ni Seok-hun kay Hee-woo na pumunta roon para matuto. Isa itong forum para sa future talents kung saan lumitaw ang mga batang Korean entrepreneurs. Nakikipag-usap si Hee-woo sa isang magandang batang actress nang tumakbo si Kang Jin para hilahin siya. Nang lumingon si Hee-woo, bigla niyang nakita ang isang dating kakilala. Siya si Sung Jin-mi, ang president ng National Arts Foundation. Sa dati niyang buhay, inaresto niya ito dahil sa tax evasion at embezzlement ng national funds. Naisip niya na sa pagkakataong ito, huhulihin niya pareho si Jin-mi at Il-hyun. Parang tumama sa 2 ibon gamit ang isang bato. Pagkatapos, ginamit ni Hee-woo ang galing niya sa pagsasalita para kausapin si Jin-mi. Dinala ni Hee-woo si Jin-mi para ipakilala kay Il-hyun. Nang makita ni Il-hyun na maganda si Jin-mi, hindi siya makapagsalita. Alam ni Il-hyun na gumagawa si Hee-woo ng opportunity para sa kanya, kaya agad siyang lumapit para landiin ito. Masaya siyang ngumiti. Nakita ni Il-hyun ang pain at sininyasan si Hee-woo na umalis. Hindi alam ni Il-hyun na isa itong bitag na inihanda ni Hee-woo para sa kanya. Kapag nagsama ang dalawang masamang tao, siguradong makakasuhan si Il-hyun ng collusion at cover-up para mahuli ni Hee-woo silang dalawa. Isang perpektong plano. Kinabukasan, dinala ni Il-hyun si Hee-woo para i-interrogate ang isang suspect. Bago iyon, kailangan munang pumunta ni Il-hyun sa ibang kwarto para makipagkita sa isang tao. Ang taong ito ay ang direktor ng Mirai Electronics. Inaresto siya ni Min-soo dahil sa embezzlement pero nakahanap ng paraan ang mga superior niya para makalusot siya. Ang trabahong ito ay ibinigay kay Il-hyun. Plano ni Il-hyun na pilitin ang isang medical student na umamin na pinatay nito ang girlfriend niya. Kahit umiiyak ang student at sinasabing napagbintangan lang siya, hindi pa rin siya pakakawalan ni Il-hyun. Gusto ni Il-hyun na gamitin ito para makalimutan ng mga tao ang kaso ng direktor ng Mirai Electronics. Sobrang nagalit si Hee-woo at naawa sa student. Nang makita ang nakangiting mukha ni Il-hyun, nagdesisyon si Hee-woo na linisin ang pangalan ng student. Pagkatapos, hahayaan ni Hee-woo na maparusahan si Il-hyun ng batas.
Paano huhulihin ni Hiwoo si Il-hyun at lilinisin ang pangalan ng lalaking student? Plano ni Hiwoo na ipakulong si Il-hyun. Una, ikinalat ni Hiwoo ang balita na may illicit relationship si Il-hyun kay Jinmi. Pagkatapos, agad na pumunta si Hiwoo para maghanap ng ebidensya na maglilinis sa pangalan ng lalaking student. Pagkatapos ng ilang investigasyon, nalaman ni Hiwoo ang paraan ng murderer sa paggawa ng krimen. Ang paraan niya ng paggawa ng krimen ay halos kapareho ng serial killer na nahuli ni Hiwoo sa dati niyang buhay. Hiniling ni Hiwoo kay Curie na imbestigahan ang kriminal na ito. Pagkatapos ng isang araw at isang gabing pagbabantay, sa wakas nakita ni Curie ang kriminal na kumikilos. Sa kalagitnaan ng gabi, pumunta siya sa isang liblib na lugar para maghukay ng butas gamit ang pala. Naghahanda siyang itapon ang katawan ng isang babae. Habang tahimik na nag-o-observe si Curie, biglang tumunog ang phone niya. Nang makita ni Curie na nadiskubre siya, sumugod siya palabas para arestuhin ito. Muntik na siyang bugbugin nito hanggang mamatay. Mabuti na lang dumating si Yeon-seok sa tamang oras. Pumulot ito ng kutsilyo para atakihin siya, pero sinuntok siya ni Yeon-seok sa mukha. Pagkatapos, binali ni Yeon-seok ang braso niya at sinuntok ulit siya. Madaling pinatulog ni Yeon-seok ang lalaki. Pagkatapos maaresto, umamin siya sa murder. Sa court, kinukumbinsi pa rin ni Il-hyun na guilty ang lalaking student. Nang natutuwa na si Il-hyun dahil tapos na ang problema, pumasok si Curie. Ipinaalam niya rito na nahuli niya ang tunay na salarin. Walang nagawa si Il-hyun kundi i-withdraw ang complaint. Ibig sabihin, nalinis na ang pangalan ng lalaking student. Malaki ang naging epekto nito sa reputasyon ng Korean prosecutor. Inireport ng media na pinagbintangan ni Il-hyun ang lalaking student. Malaki ang ibinaba ng tiwala ng mga tao sa prosecutor. Lumaki ang issue kaya napilitang tumakbo si Seok-hoon kay Tae-sob para humingi ng tulong. Pareho pa rin ang lumang plano. Kailangan nilang humanap ng mas malaking kaso para pagtakpan ito. Kailangan nila ng scapegoat para matulungan ang prosecutor na mabawi ang tiwala ng mga tao. Ang tupa na iyon ay si Il-hyun. Nalaman ni Seok-hoon na nakipagsabwatan si Il-hyun kay Jinmi para i-embezzle ang National Art Fund. Kaya binigyan ni Seok-hoon si Hiwoo ng buong authority para hawakan ang bagay na ito. Umandar ang lahat ayon sa plano ni Hiwoo. Nahulog na sa lambat ang biktima. Mula ngayon, dahan-dahan niya itong huhulihin. Una, nagpadala si Hiwoo ng tao para magdala ng ebidensya at arestuhin si Jinmi. Sa oras na ito, naaresto rin si Il-hyun. Kahit inutusan ni Seok-hoon si Hiwoo na arestuhin siya, nagpapanggap lang siya. Ayaw ni Seok-hoon na mawalan ng kanang kamay tulad ni Il-hyun. Kaya palihim na inutusan ni Seok-hoon si Kang-jin na pumasok sa kwarto ni Seok-gyu at maglagay ng criminal data sa computer nito. Gusto ni Seok-hoon na si Seok-gyu ang sumalo sa lahat ng kasalanan ni Il-hyun. Hindi maloloko ng mga sabwatang ito si Hiwoo. Sinabi ni Hiwoo kay Seok-gyu na maglagay ng hidden camera sa kwarto. Dahil sa video na ito, nakaligtas si Seok-gyu sa parusa. Pagkatapos, pumunta si Hiwoo sa press conference para ipakita ang mga krimen ni na Il-hyun at Jinmi. Hindi inaasahan ni Seok-hoon na ganoon kabilis makolekta ni Hiwoo ang lahat ng ebidensya. Mabilis na tinawagan ni Seok-hoon si Hiwoo para pigilan ang press conference pero huli na ang lahat. Tuluyan ng pinutol ni Hiwoo ang kanang kamay ni Seok-hoon. Sunod naman si Kang-jin. Imbes na harapin agad si Kang-jin, nagdesisyon si Hiwoo na imbestigahan muna ang company ng ama nito. Paalis na sana sa trabaho si Min-guk nang bigla siyang makatanggap ng tawag mula kay Hiwoo. Alam ni Min-guk kung ano ang mangyayari sa kanya kaya masaya niyang binuksan ang computer niya at naghanda na magpatuloy sa trabaho. Pagkatapos, nakipag-appointment si Hiwoo kay Prosecutor Seung-hyuk ng private sa gym. Pagpasok pa lang ni Hiwoo, sobrang nagulat siya nang makita rin doon si Curie. Natakot si Hiwoo na mapahamak si Curie tulad noong nakaraan, kaya ayaw niya itong madamay sa kasong ito. Sumama ang loob ni Curie dahil naglakas loob si Hiwoo na maliitin siya. Pagkalipas ng ilang sandali, napilitan si Hiwoo na payagan si Curie na sumali sa investigasyon ng kaso. Sa kasalukuyan, malubha ang sakit ng ama ni Hia at wala na itong masyadong oras para mabuhay. Nahihirapan si Hia sa company dispute kasama ang kanyang mga kapatid. Bukod pa roon, kailangan din niyang mag-ingat kay Tae-sob na pinupuntirya ang corporation ng kanyang pamilya. Sobrang busy niya kaya wala siyang oras para makipagkita kay Hiwoo. Sa oras na ito, dinalhan ni Min-soo si Hiwoo ng isang malaking regalo. Nakompile niya ang lahat ng ebidensya ng military corruption ng mga high-ranking officials. Pauwi na si Hiwoo para ihatid si Min-soo nang may makita siyang kahina-hinalang tao. Hinabol ni Hiwoo ang taong iyon. Pagkatapos, aksidente niyang nailigtas ang isang babae na sinasakal. Nagkataon na ang babaeng iyon ay best friend ni Han-mi. Bukod pa roon, anak din siya ni Jin-yong. Isa siyang matuwid na counselor at may sapat ding kapangyarihan para harapin si Tae-sob. Hiniling ni Hiwoo kay Han-mi na makipagkita kay Jin-yong para magsabi ng ilang bagay. Pinayuhan ni Hiwoo si Jin-yong na itigil ang gagawin niya, ang itutok ang kutsilyo kay Tae-sob. Kahit iwagayway ito ni Jin-yong, wala rin itong silbi dahil may traidor sa tabi niya. Kailangan muna niyang hanapin ang traidor na iyon. Pero sobrang galit ni Jin-yong sa prosecutor kaya hindi siya nakinig sa babala ni Hiwoo. Pagkatapos, galit siyang umalis. Pagbalik ni Jin-yong, nakatanggap siya ng balita na naamoy na ni Tae-sob ang plano niya. Kaya agad na inutusan ni Jin-yong ang sekretary niya na ipatawag ang pinakamataas na officials para mag-imbestiga pero walang dumating. Ang dumating ay si Tae-sob. Lumabas na ang traidor pala ay ang sekretary ni Jin-yong.
Ibinigay niya ang lahat ng impormasyon kay Taisob. Nasuhulan na rin ang mga taong malapit kay Jinyong. Ngayon si Jinyong na lang ang natitira na walang sumusuporta sa kanya. Sa oras na ito, naalala ni Jinyong ang babala ni Hiwoo. Nang gabing iyon, nagkaroon silang dalawa ng private meeting sa tabi ng ilog. Sinabi ni Hiwoo ang ideal niya na gustong protektahan ang Republic of Korea. Gusto ni Hiwoo na maparusahan si Taisob ng batas. Pagkatapos, binigyan ni Hiwoo si Jinyong ng isang file at sinabing ito ang Pandora's Box. Gusto ni Hiwoo na ibunyag ito ni Jinyong sa National Assembly meeting. Nagulat si Jinyong nang makita ang file dahil nasa loob nito ang mga krimen ng lahat ng high-ranking officials. Kung ibubunyag niya ito, magkakagulo ang Korea. Pero sinabi ni Hiwoo na sa halip, magkakaroon si Jinyong ng mas malaking kapangyarihan para harapin si Taisob. Itinaya niya ang lalaking ito. Siya ang tanging politician na kayang kumontra kay Taisob. Magtatagumpay kaya ang planong ito? Pumunta si Jinyong sa Judiciary Committee ng National Assembly. May meeting doon ang mga leader para pumili ng candidates para sa posisyon ng Minister of Justice. Dito, inilabas ni Jinyong ang file na ibinigay ni Hiwoo. Sa listahang ito, may 37 pangalan na naging sanhi ng military service scandal. Bukod pa roon, nandyan din ang mga pangalan ng ilang congressmen na naroroon. Sumunod ay ang mga pangalan ng 50 tao na lumabag sa anti-drug law. Mayroon ding mga taong tumanggap ng sexual bribes sa listahang ito. Binasa ni Jinyong ang lahat ng pangalang ito sa National Assembly at sa media. Maraming high-ranking officials ang tumayo para magprotesta. Sa oras na ito, nagkagulo ang National Assembly Hall. Gaya ng plano ni Hiwoo, akala niya ay seryosong pahihinain ng insidenteng ito si Taisob, pero mali pala ang lahat. Lahat ng taong pinangalanan ni Jinyong sa National Assembly ay pumunta kay Taisob para humingi ng tulong. Paglabas ni Taisob, lumuhod ang lahat sa paanan niya dahil gusto nilang humanap ng paraan para mabuhay. Sumuko ang lahat ng taong ito kay Taisob. Kahit sobrang nadagdagan ang kapangyarihan niya dahil sa insidenteng ito, nadagdagan din ng isang level ang krimen ni Taisob. Pumunta rin si Kang Jin kay Taisob para humingi ng tulong. Malaking presyo ang binayaran ni Kang Jin para makaiwas sa parusa. Kahit na aresto siya, tumayo siya para isumbong ang company ng kanyang ama. Siya mismo ang nagpadala sa mga miyembro ng pamilya niya sa kulungan. Napunta rin sa kamay ni Taisob ang company ng ama ni Kang Jin. Sa oras na ito, gusto ni Il-hyun na makaiwas sa parusa, kaya sinisi niya si Jin-mi sa harap ng media. Sinabi rin ni Il-hyun na ginamit lang siya pero hindi ganoon kadali ang mga bagay. Pumunta si Hiwoo kay Jin-mi para gumawa ng plano na tuluyang sirain at ipakulong si Il-hyun. Ayon kay Hiwoo, umarte si Jin-mi gaya ng ginawa ni Il-hyun noon. Umiiyak pa siya at sinabing buntis siya. Bago ang trial, nasentensyahan si Il-hyun ng 7 taon sa kulungan. Sobrang nasiyahan si Hiwoo nang makita niyang dinadala palayo si Il-hyun. Araw-araw na nagpa-practice ng martial arts si Hiwoo kasama si Yeon Seok sa gym. Sa oras na ito, may masamang balita sa pamilya ni Hia. Nai-report ng media ang affair ng kapatid niyang lalaki. Sobrang nagalit ang kanyang ama. Wala siyang choice kundi makinig sa kanyang ama at tumayo para lumaban sa mga kapatid niya sa pamilya para mapanatili ang group. Niyaya ni Hia si Hiwoo lumabas para magpaalam bilang kaibigan. Mula ngayon, kailangang pumasok ni Hia sa laban para sa kasikatan at kapangyarihan. Hindi na siya ang inosenteng babae noon. Nang paalis na si Hia, bigla siyang tinawag ni Hiwoo. Lumapit siya, hinawakan ang kamay nito at inilayo siya. Pagkatapos, binigyan niya ito ng teddy bear. Sinabi niya na kung malungkot ito, hanapin lang siya. Sobrang naantig si Hia. Pakiramdam niya, nabigyan siya ng mas malaking motivation. Naglakad siya palayo na may ngiti sa mukha tulad ng dati. Sa oras na ito, pumunta ang kapatid ni Hia para makita si Taisob dahil gusto niyang maging chairman. Nakipag-deal siya kay Taisob. Nang gabing iyon, pumunta si Taisob para makita si Chairman Ganyang at hiniling sa kanya na ibigay ang posisyon sa panganay niyang anak. Pero hindi pumayag si Chairman Ganyang, kaya binigyan siya ni Taisob ng regalo bilang babala. Ang balita tungkol sa pagka-ospital ni Chairman Ganyang ay inireport ng media sa TV. Inutusan ni Taisob si Seok-hun na ipaimbestiga sa lahat ng prosecutors ang Cheonha Group. Ipinahayag ito sa buong populasyon. Ang unang tinarget ay ang bunsong anak ni Chairman Ganyang. Ipinadala sa kulungan ang bunsong anak niya dahil natatakot siyang ang susunod na target ay si Hia. Personal na pumunta si Chairman Ganyang para hanapin si Taisob at binigyan siya ng regalo. Ito ay recording ng unang beses na nagtrabaho silang dalawa. Binalaan niya na kung gagalawin ulit ni Taisob ang anak niya, ipapakulong niya si Taisob. Umabot na ito sa limitasyon ni Taisob. Nang gabing iyon, nagpadala si Taisob ng tao sa ospital para patayin si Chairman Ganyang. Ang direktor doon ay tao rin ni Taisob. Nagpadala siya ng tao sa loob ng kwarto para mag-inject ng gamot. Kaya pumanaw na si Chairman Ganyang magpakailanman. Nang makita ang balita sa TV, pumunta si Hiwoo para bumisita. Nakita ni Hiwoo si Hia na mukhang pagod at kawawa at hindi siya makapagsalita at sobrang naawa siya sa kanya. Pagkatapos, sinabi niya na tutulungan niya itong protektahan ang Cheonha Group. Nang makita si Hiwoo na umalis, nalito si Hia. Agad na inutusan ni Hia ang assistant niya na imbestigahan ang lahat tungkol kay Hiwoo. Pagbalik ni Hiwoo sa bahay, sinabi niya kay Sangman na ibenta ang lahat ng real estate at stocks na dati niyang ininvest. Ngayon na ang oras na kakailanganin niya ang perang ito. Pumanaw na si Chairman Ganyang kaya itinigil ni Taisob ang investigasyon.
Malaki ang naging epekto nito kay Seok-hun dahil naipahayag na ito dati sa mga tao. Ang pagtigil dito ay magiging dahilan para mawalan ng tiwala ang mga tao. Iminungkahi ni Hee-woo na lumipat sa pag-imbestiga sa Bando Bank para mapanatag ang lahat. Wala ring ibang choice si Seok-hun. Para mapromote ng maayos, inutusan ni Seok-hun si Hee-woo na lihim na imbestigahan ito kahit alam niyang bangko iyon ni Tae-sob. Pero hindi alam ni Seok-hun na plano ito ni Hee-woo para paghiwalayin siya at si Tae-sob. Pagkatapos ng imbestigasyon, sobrang nagulat si Hee-ah nang malaman niyang may hawak si Hee-woo na napakalaking halaga ng pera. Para masagot ang tanong sa puso niya, nakipag-appointment siya para makipagkita sa kanya. Alam ni Hee-ah na nag-invest si Hee-woo sa real estate mula noong nasa school pa siya. Plano ni Hee-woo na harapin si Tae-sob at tulungan si Hee-ah, kaya malaki ang tiwala niya sa kanya. Sinabi rin ni Hee-woo sa kanya ang plano niya. Una, huhulihin niya ang president ng Bando Bank. Ito ang pondo ni Tae-sob at ito rin ang lugar kung saan hawak niya ang 15% ng shares ng Cheonha Group. Para magawa iyon, personal na pumunta si Hee-woo para makita si Tae-sob at sinabi sa kanya na iniimbestigahan ni Seok-hun ang Bando Bank. Pero alerto pa rin si Tae-sob kay Hee-woo. Tinanggap lang ni Tae-sob ang documents at sinabi kay Hee-woo na umuwi muna. Paglabas ni Hee-woo, si Assistant Han mismo ang nagtanong sa kanya tungkol sa pangako nila maraming taon na ang nakalipas. Sinabi ni Hee-woo na hindi pa panahon pero siguradong tutuparin niya iyon. Pagkatapos noon, patuloy na pumunta si Hee-woo kay Jin-yong at hiniling sa kanya na ikalat ang balita na iniimbestigahan ang Bando Bank. Gusto niyang malaman iyon ni Tae-sob at maniwala sa kanya. Pagkarinig ng balita sa TV, nag-aalalang tinawagan ni Tae-sob si Hee-woo. Ipinagkatiwala ni Tae-sob kay Hee-woo ang task na imbestigahan ang ebidensya ng krimen at arestuhin si Seok-hun. Pero gusto ni Hee-woo na sumama sa kanya si Secretary Han para kunin ang ebidensya. Pagkatapos, pumunta si Hee-woo sa kulungan para hanapin si Il-hyun. Gusto ni Hee-woo na mag-testify si Il-hyun tungkol sa corruption ni Seok-hun. Sinabi ni Hee-woo na nagtatrabaho siya para kay Tae-sob, kaya kung tutulungan ni Il-hyun si Hee-woo, tutulungan niya si Il-hyun na mapababa ang sentence niya. Pero pagkatapos ng lahat, hindi na nagtiwala si Il-hyun kay Hee-woo. Sa oras na ito, pumasok si Assistant Han. Pagkakita ni Il-hyun sa paglitaw niya, masunurin niyang inamin ang lahat. Bago iyon, pinayagan din ni Hee-woo si Kyuri na imbestigahan ang JQ Construction Company na pag-aari ng asawa at mga anak ni Seok-hun. Pero sa oras na ito, nakatanggap si Tae-sob ng balita mula sa subordinate niya na sinabi ng manager ng Bando Bank na kung iimbestigahan ang JQ Construction Company, madadamay ang Bando Bank dahil iligal niyang pinahiram ang anak ni Seok-hun ng napakalaking halaga ng pera. Galit na galit si Tae-sob matapos marinig ito. Agad na pinatawag ni Tae-sob si Hee-woo sa pamamagitan ni Assistant Han para sabihin na itigil ang imbestigasyon. Pero hindi ganoon kadali ang mga bagay. Sa oras na ito, pumunta si Kyuri para makita ang superior niya. Siya ang Chief Prosecutor ng Eastern Office at kalaban din ni Seok-hun. Nang marinig niyang iniimbestigahan ni Kyuri ang JQ Construction Company, agad niya itong pinuri at hiniling na ipagpatuloy ang imbestigasyon. Hindi na makapanatiling kalmado si Seok-hun nang marinig niyang naaresto ang anak niya. Nang marinig ni Tae-sob ang balita, napabuntong hininga rin siya sa frustration. Agad na tinawagan ni Tae-sob si Chief Prosecutor Yoon. Sinabi ni Tae-sob sa kanya na itigil ang imbestigasyon at palayain agad ang tao. Kahit ayaw niya, kailangan niyang tumango at pumayag. Nang marinig ni Kyuri ang balitang ito, sobrang nagalit siya. Tumanggi siyang makinig at ipinagpatuloy ang imbestigasyon. Sa office, nakahanap na rin ng witness si Prosecutor Seung-hyuk. Naiwan si Kyuri para bumili ng oras para makahanap siya ng tao. Naghihintay na sa labas sina Sang-man at Yeon-seok. Sinundan ni Sang-man si Prosecutor Seung-hyuk habang naiwan si Yeon-seok para protektahan si Kyuri. Nang makita niyang hindi maganda ang sitwasyon, mabilis na tinawagan ni Sang-man si Hee-woo para ipaalam ito. Ang taong naghihintay dito kay Prosecutor Seung-hyuk ay hindi witness kundi ang assassin na pinadala ni Tae-sob. Binugbog si Prosecutor Seung-hyuk at nang tuturukan na siya ng poison ng assassin, lumitaw siya sa tamang oras. Sobrang excited siyang makilala ang taong pumatay sa kanya. Nagsanay siya ng husto sa loob ng napakaraming taon dahil sa taong ito. Ilang pangungusap pa lang ang napag-usapan nila, handa na silang lumaban. Sa wakas, muling naglaban ang dalawa. Sa pagkakataong ito, nakakasabay na si Hee-woo sa bilis ni Dr. K para silang patas na magkalaban. Palitan silang lumaban ng sobrang intense at walang mas mababa sa kanila. Sumuntok siya ng isang beses. Sumuntok din si Dr. K ng isang beses. Pero pagkalipas ng ilang sandali, mukhang nadehado si Hee-woo. Nabugbog ulit si Hee-woo. Nang gagawin na ni Hee-woo ang decisive move, binato nito ng buhangin ang mukha ni Hee-woo. Nang galit na galit si Hee-woo at handa nang lumaban ulit, dumating ang mga pulis. Kaya napilitan si Hee-woo na tumigil at hanapin si Prosecutor Seung-hyuk. Pagkatapos, mabilis na dinala ni Hee-woo si Prosecutor Seung-hyuk sa ospital. Sinabi ng doktor na ilang ribs lang ang nabali at hindi siya malubhang nasaktan. Tatawag na sana si Hee-woo ng tao para imbestigahan ang killer pero pinigilan siya ni Seung-hyuk. Sinabi niya na itigil ang imbestigasyon at pakawalan ang taong naaresto niya. Aayusin niya ng maayos ang kasong ito. Pinatawad ni Tae-sob si Seok-hun sa pagkakamali niya. Kasabay nito, pumasok ang secretary para i-report na nabigo ang killer. Sobrang nagulat si Tae-sob. Nagtaka siya kung sino ang pumigil sa killer. Maya-maya,
Pumunta rin si Hiwoo para makita si Tae-sub at sinabing siya ang pumigil sa killer. Itinigil din ng kasamahan niya ang investigasyon. Ayaw ni Hiwoo na maging target si Tae-sub pero lalo pang naging maingat si Tae-sub kay Hiwoo. Bago umalis, sinabi ni Tae-sub kay Hiwoo na si Seok-hoon ang magiging susunod na chief prosecutor. Namangha si Tae-sub sa talent ni Hiwoo pero hindi alam ni Tae-sub kung ano ang iniisip ni Hiwoo. Natatakot si Tae-sub na magdulot ng gulo si Hiwoo kaya hiniling niya sa assistant niya na humanap ng taong sapat ang kakayahan para kontrolin si Hiwoo. Ginamit ni Sangman ang pera ni Hiwoo para bumili ng 4% ng shares ng JQ Construction Company. Binigyan ni Hiwoo si Sangman ng misyon. Kinaumagahan, hinatid ni Yeon Seok si Sangman sa JQ Construction Company. Lumabas siya na may cool na dating. Pumunta rito si Sangman bilang malaking investor. Gusto ni Hiwoo na makapasok si Sangman sa JQ Construction Company para mapalapit sa anak ni Seok-hoon. Mabilis na dumating ang election day. Masayang lumakad si Seok-hoon palayo dahil ito ang final destination na gusto niyang marating. Pero hindi pwedeng hayaan ni Hiwoo na matupad ng isang kontrabida tulad niya ang gusto niya. Habang nangyayari ang hearing, nagdaos si Seong-hyuk ng press conference para ipakita ang mga krimen ng anak ni Seok-hoon. Nagdulot ito ng kaguluhan sa council. Sa sandaling iyon, kinwestiyon din ni Jin-yong si Seok-hoon. Wala ring magawa si Tae-sub at hindi siya makapagsalita. Kinailangang i-adjourn ang hearing. Pagkatapos noon, naghanda rin si Seong-hyuk na mag-resign. Uminom silang tatlo para magpaalam kay Seong-hyuk. Sa oras na ito, muling binigyan ni Tae-sub si Seok-hoon ng plano para baligtarin ang sitwasyon. Ginamit pa rin ni Tae-sub ang lumang plano. Inutusan ni Seok-hoon si Hiwoo na ipakulong ang anak niya dahil ayaw niyang maapektuhan nito ang promotion niya. Sa oras na ito, pumunta si Min-soo para makita si Tae-sub. Nagkaroon ng deal ang dalawa. Pagkatapos noon, niyaya ni Min-soo si Hiwoo na lumabas para uminom. Ikinuwento ni Min-soo kay Hiwoo na mula nang lumitaw si Hiwoo, naging mas madali ang buhay niya. Ang pagkawala ng challenges sa buhay ang dahilan kung bakit hindi na siya masaya. Pero ngayon, nahanap na ni Min-soo ang tunay na saya. Gusto niyang harapin si Hiwoo. Mula ngayon, kakampi na ni Tae-sub si Min-soo. Opisyal nang nagdeklara ng digmaan sina Hiwoo at Min-soo sa isa't isa. Bago sila tuluyang magharap, magtutulungan pa rin sina Hiwoo at Min-soo sa huling pagkakataon at iyon ay ang arestuhin si Seok-hoon ng magkasama. Binigyan ni Min-soo si Hiwoo ng document na may ebidensya ng embezzlement ng asawa ni Seok-hoon. Kinabukasan, tumayo si Jin-yong sa harap ng media para akusahan si Seok-hoon ng pagtatakip sa drug trafficking case sa Kimsan. Hindi ito tumigil doon. Inaakusahan din ni Curie ang asawa ni Seok-hoon ng embezzlement at pagtulong sa mga high-ranking officials na mag-launder ng pera. Biglang-bigla ang nangyaring sakuna kaya agad na pumunta si Seok-hoon para hanapin si Tae-sub. Akala ni Seok-hoon ay maisasalba pa ang lahat pero ngayon inireport ng media na personal siyang inakusahan ni Han-mi. Sinabi niya sa publiko na siya ang illegitimate child ni Seok-hoon. Sinabi pa niya na iniwan siya nito mula noong bata pa siya. Malaki ang naging epekto nito sa moralidad ni Seok-hoon kaya wala na siyang malusutan. Sa oras na ito, wala ring magawa si Tae-sub. Sa dami ng krimeng na bunyag ng sabay-sabay, mahirap na rin para sa kanya na iligtas ang sarili niya. Alam ni Seok-hoon na wala na siyang babalikan. Wala nang sinabi pa si Seok-hoon at tahimik na umalis. Sinabi ni Tae-sub kay Assistant Han na tawagan si Hiwoo. Gusto ni Tae-sub na mabilis na arestuhin ni Hiwoo si Seok-hoon. Hindi na rin niya ito maililigtas. Pagkatapos matanggap ni Hiwoo ang utos, agad siyang pumunta para sunduin si Seok-hoon at dinala siya sa kulungan. Kahit na aresto si Seok-hoon, kalmado pa rin niya itong tinanggap. Kahit nakulong siya ng ganoon, hindi alam ni Seok-hoon na si Hiwoo ang gumawa ng lahat. Naaresto na ang pamilya ni Seok-hoon, kaya ngayon wala nang may-ari ang JQ Construction Company, kaya inutusan ni Tae-sub ang kanyang mga subordinate na bilhin muli ang company na iyon. Sa oras na ito, may susunod na target na rin si Hiwoo. Gusto ni Hiwoo na putulin ang source ng pera ni Tae-sub. Ang taong kailangang harapin ni Hiwoo ay si Dae-ho, ang may-ari ng Bando Bank. Pinag-usapan ni na Hiwoo at Hia na si Sangman ang mamahala sa pagbili ng JQ Construction Company. Sobrang suportado si Sangman ng kanyang ate. Dahil sa napakalaking capital, sobrang confident siya sa negotiation. Ang kilos niya ay walang pinagkaiba sa isang tunay na businessman. Sa oras na ito, nakatanggap si Dae-ho ng balita na may nakikialam sa pagbili ng JQ Construction Company kaya galit niyang sinabi sa kanyang mga subordinate na makipag-negotiate ulit. Sinabi ni Dae-ho na hindi problema ang presyo. Kung kulang siya sa pera, pwede lang siyang pumunta sa Bando Bank para mag-withdraw. Kasama rin ito sa plano ni Hiwoo. Kinabukasan, pumunta si Hiwoo sa Business Federation meeting para hanapin ang direktor ng Financial Supervision Agency. Dito, may bagong role si Sangman. Ang misyon niya ay ayusin na makausap ni Hiwoo ang direktor ng private. Pagkikita pa lang nila, ipinakita nila ang ebidensya na pinilit nitong baguhin ang equity ratio ng Bando Bank. Dahil dito, hindi na makakakuha si Dae-ho ng capital mula sa bank. Kaya agad na naalala ni Dae-ho ang babala ni Tae-sub na hindi siya pwedeng mabigo sa pagkuha ng JQ Construction Company. Kung mabigo siya, haharap siya sa matinding kapalit. Kilalang kilala niya ang personality ni Dae-ho. Galing si Dae-ho sa background ng mga thug, kaya kung maitulak siya sa sulok, lalabas ang pagiging thug niya. Siguradong kikilos si Dae-ho kahit ano pa ang maging resulta. Sa oras na ito, nakatanggap din si Hiwoo ng balita mula kay Jin-yong.
Na-promote si Seong Hyuk para palitan ang posisyon ni Seok Hoon. Hindi ito pinag-usapan ni Seong Hyuk kay Hee-woo ng maaga, kundi private siyang nakipagkita kay Tae-sub. Tinanggap ni Seong Hyuk ang offer nito at naging chief prosecutor ng Seoul. Noong bata pa si Assistant Han, iniligtas siya ni Tae-sub mula sa sunog. Bukod doon, iniligtas din ni Tae-sub ang kapatid niya. Pero nang bisitahin niya ang kapatid niya, aksidente niyang narinig ang isang sikreto. Si Tae-sub ang nagsunog sa orphanage at pagkatapos ay sumugod sa loob para iligtas ang mga bata at makuha ang tiwala at suporta ng mga tao. Ito ang dahilan kung bakit palaging tinitingnan ni Assistant Han si Tae-sub na walang pinagkaiba sa demonyo. Pagbalik sa prosecutor's office, pagkatapos ma-promote si Seong Hyuk, inilipat niya si Hee-woo sa ibang lugar. Pagkatapos noon, ibinigay ni Seong Hyuk ang lahat ng kaso kay Kang Jin pero hindi basta-basta aatras si Hee-woo. Sa oras na ito, pumunta ang secretary ni Tae-sub para kulitin si Dae-ho tungkol sa acquisition ng JQ Construction Company. Dahil dito, hindi na siya mapakali. Pumunta si Dae-ho para makipagkita sa mga thug na dati niyang katrabaho. Inutusan ni Dae-ho ang mga tauhan niya na gumamit ng maruruming paraan para makakuha ng malaking halaga ng pera mula sa Cheonha Insurance. Kung magkakaroon si Dae-ho ng perang iyon, matagumpay niyang mabibili ang JQ Construction Company. Sa oras na ito, pumunta si Min-guk sa Seoul para makipagkita kay Hee-woo. Sa tulong ng isang elite investigator, mabilis na nahanap ni Hee-woo ang taguan ng mga thug. Alam ni Min-guk na may laban na mangyayari, kaya mukhang sobrang kinakabahan siya. Sa sandaling iyon, lumitaw si Yeon-seok. May hawak na libro si Hee-woo para ipanghampas habang si Yeon-seok naman ay nagpakawala ng malalakas na suntok. Agad na tumawag si Min-guk ng backup para linisin ang scene. Pagkatapos nilang asikasuhin ang mga lalaking ito, naaresto rin ang leader. Noong una, sobrang kalmado niya at walang takot pero pagkalipas ng ilang sandali, tinakot siya ni Hee-woo at inamin niya ang lahat. Pagkatapos, tinawagan niya si Dae-ho at sinabing successful ang lahat. Masaya si Dae-ho nang marinig niyang matagumpay nilang naset ang trap pero biglang sumugod si Seong Hyuk at inaresto siya. Lumabas na si Seong Hyuk pala ang nagpadala kay Min-guk para tulungan si Hee-woo. Tinanggap ni Seong Hyuk ang promotion dahil ayaw niyang si Hee-woo ang mag-imbestiga. Nag-aalala si Seong Hyuk na maging target si Hee-woo ni Tae-sub. Gusto ni Seong Hyuk na siya mismo ang umaresto kay Dae-ho. Gusto ni Seong Hyuk na siya ang targetin ni Tae-sub, hindi si Hee-woo. Isasakripisyo ni Seong Hyuk ang sarili niya para manatili si Hee-woo sa dilim at harapin si Tae-sub. Sa oras na ito, nakatanggap si Tae-sub ng balita na nabigo si Dae-ho na makuha ang JQ Construction Company. Kaya agad na iniutos ni Tae-sub na hanapin si Dae-ho. Dahil sa mga alaala niya mula sa dati niyang buhay, alam ni Hee-woo kung saan mamamatay si Dae-ho. Pagkatapos, mabilis siyang nagmaneho papunta roon para pigilan ito. Kasabay nito, dumating din si Dr. K at ang sekretary pero si Hee-woo ang unang nakarating. Agad na pinigilan ni Hee-woo si Dae-ho at hinila siya sa gilid. Dahil hindi mahanap si Dae-ho, binalak ni Dr. K na patayin ang taong nasa kwarto pero dumating na ang mga pulis kaya tumigil siya at umalis. Pagkatapos, tinawagan ni Tae-sub si Seong Hyuk at sinabi na kailangan niyang pakawalan agad ang tao pero tumalikod si Seong Hyuk. Tumanggi siyang pakawalan ng tao. Pagbalik niya sa prosecutor's office, kinuha ang authority niya. Ngayon, isa na lang siyang puppet chief prosecutor. Palaging nagpapasalamat si Hee-woo kay Seong Hyuk. Pinalakas ni Hee-woo ang loob ni Seong Hyuk na kumapit hanggang sa huling sandali dahil siguradong mananalo sila. Nakaupo si Hee-woo sa isang bar nang may isang babae na lumapit para kausapin siya. Noong nakaraan, nagpanggap din siyang makikipagkilala sa kanya sa restaurant. Ito ang taong pinadala ni Tae-sub para akitin si Hee-woo. Hindi siya nagbantay at siya pa mismo ang nag-aya rito sa hotel. Akala ng babae ay napaibig na niya si Hee-woo pero pagkalipas ng ilang sandali, ibinunyag niya ang tunay nitong identity. Siya si Seon, ang lobbyist sa dati niyang buhay. Sinubukan ng prosecutor na arestuhin siya pero nabigo dahil pinigilan siya ni Tae-sub. Nahawakan niya ang weakness ni Seon. Pagkatapos masiduce ni Hee-woo sandali, nagdesisyon si Seon na makipagtulungan kay Hee-woo para lokohin si Tae-sub. Pagkatapos, nakipagkita si Seon sa sekretary ni Tae-sub at inireport na matagumpay niyang naakit si Hee-woo. Nagpakita rin si Seon ng ebidensya para paniwalain siya. Pagkatapos, gumawa silang dalawa ng ilang illegal business. Sa oras na ito, nakita ni Tae-sub sa balita na naging direktor na si Sang-man ng JQ Construction Company. Tinawagan ni Hee-ah si Hee-woo para bigyan siya ng babala na targetin ni Tae-sub si Sang-man. Nagmamadaling umuwi si Hee-woo at pinaalalahanan si Sang-man na huwag sagutin ang mga tawag ni Tae-sub. Bukod pa roon, hindi pinapayagan si Sang-man na lumabas kung wala sa tabi niya si Yeon-seok. Kinabukasan, totoong nakatanggap ng tawag si Sang-man. Ang tumawag kay Sang-man ay si Assistant Han. May inihandang meeting si Tae-sub. Kung hindi pupunta si Sang-man, hindi mahuhulaan ang magiging kapalit. Pagkatapos marinig ang mga pagbabanta ni Secretary Han, binalak ni Sang-man na pumunta mag-isa sa meeting place. Kahit tumawag si Hee-woo para pigilan siya, nagdesisyon pa rin si Sang-man na pumunta. Sa oras na ito, naghihintay pa rin si Tae-sub kay Sang-man pero ang lumitaw ay si Hee-woo. Dahil dito, sobrang nagulat si Tae-sub. Sinabi ni Hee-woo na siya ang nasa likod ng lahat dito. Opisyal ding nagdeklara ng digmaan si Hee-woo kay Tae-sub pero nanatiling kalmado si Tae-sub dahil akala niya wala namang magagawa si Hee-woo sa kanya.
Pero pagkalipas ng ilang sandaling pag-uusap, na-realize ni Taisab na sobrang dami talagang alam ni Hiwu. Tinanggap ni Taisab ang deklarasyon ng digmaan ni Hiwu. Alam ni Taisab na pumunta rito si Hiwu dahil nag-aalala siya kay Sangman. Kaya nang tumayo si Hiwu para umalis, ngumiti si Taisab at binalaan siya na kung marunong niyang pahalagahan si Sangman, hindi sana siya pumunta rito. Nakita niyang parang hindi maganda ang nangyayari kaya sinabi niya kay Yeon Seok na hanapin si Sangman. Sa oras na iyon, nasa rooftop si Sangman at hinaharap sina Dr. K at ang sekretary ni Taisab. Sinusubukan ng dalawang iyon na akitin si Sangman na traitor rin si Hiwu. Nang makita nilang hindi papayag si Sangman, itinulak siya ni Dr. K sa railing ng rooftop. Delikado ang sitwasyon kaya nagpanggap si Sangman na pumayag. Pagkatapos, tinanong ni Sangman kung si Taisab ba ang nasa likod ng lahat. Nang makita ni Dr. K na may mali, hinalughog niya si Sangman. Nang madiskubre niya ang recorder, doon natapos ang lahat. Ibinagsak ni Dr. K si Sangman sa lupa. Nag-aalalang nakatayo sina Hiwu at Yeon Seok sa harap ng pinto ng emergency room. Kahit hindi pa patay si Sangman, may posibilidad na hindi na siya magising. Pero sobrang miserable si Hiwu. Sa galit niya, naisip ni Hiwu si Taisab. Sa oras na iyon sinasabi ni Taisab sa mga subordinate niya na bukas, ipapakita niya kay Hiwu kung ano ang ibig sabihin ng walang kapangyarihan. Pagdating ni Hiwu sa prosecutor's office, nakita niya ang personnel transfer notice. Nailipat sina Seung-hyuk at Min-guk sa Kimsan. Nailipat din si Han-mi sa Japan. Si Curie at Prosecutor Hiwu ay nailipat din sa ibang lugar. Lumabas na ito pala ang babalang sinabi ni Taisab kay Hiwu. Ngayon, wala nang tao sa tabi ni Hiwu. Habang naglalakad siya, iniisip niya si Sangman at ang lahat ng iba pa. Sa oras na iyon, pumunta si Hiwu para makita si Jin-yong. Gusto ni Hiwu na humingi ng isang huling pabor sa kanya. Sa oras na iyon, pumunta rin si Min-soo para makita si Taisab. Sinabi ni Min-soo na gusto niyang maging politician. Nang marinig iyon, binigyan ni Taisab si Min-soo ng isang mission. Ang ticket ni Min-soo para makapasok sa National Assembly ay hulihin si Hiwu. Pero pumunta si Min-soo para sabihin ito kay Hiwu. Mukhang kailangan maging ticket ni Min-soo si Hiwu. Sa oras na ito, pumunta si Hiwu para ibigay kay Hia ang purchase contract at shares ng JQ Construction Company. Dahil dito, nainis si Taisab. Inutusan ni Taisab si Seung-hyuk na ipadala si Hiwu sa Amerika. Masayang pumayag si Hiwu pero bago umalis si Hiwu, aalisin muna niya ang kanang kamay ni Taisab, si Secretary Kim. Ang pinaka-capable na assistant ni Taisab ang dalawang lalaki sa rooftop. Kinutya ni Secretary Kim si Hiwu, tinanong kung komportable ba ang pakiramdam ng lubos na kawalan ng magawa. Sinabi niya na naiintindihan niya ang pakiramdam ng kawalan ng magawa, kaya nagdesisyon siyang isuko ang posisyon niya bilang prosecutor. Pero kapag hinubad ni Hiwu ang uniform niya bilang prosecutor, pwede niyang arestuhin ang kahit sino. Ang unang tao ay si Secretary Kim. Nakolekta ni Hiwu ang ebidensya ng corruption ni Secretary Kim sa defense industry. Palihim na kinuhanan ni Hiwu ng litrato ang transaction, bukod pa sa mga krimen ng illegal lending, real estate speculation, manipulation, at pag-uudyok ng assault at extortion ng politicians at money laundering. Ito ang listahan ng mga krimen ni Secretary Kim. Lagi siyang nangangaso ng iba, pero ngayon, matitikman niya ang pakiramdam ng hinahabol. Sa pagkakataong ito, sobrang tindi ng tama sa kanya. Hindi rin mailigtas ni Taisab si Secretary Kim. Tumawag si Taisab para hamunin ulit si Hiwu pero huli na ang lahat. Ang loyal dog ni Taisab ay nakadena na ni Hiwu. Galit si Taisab at sinabi kay Assistant Han na hanapin ang tao. Hawak ni Secretary Kim sa kamay niya ang listahan ng mga krimeng ginawa niya at alam niyang hindi siya makakatakas. Wala siyang choice kundi akuin ang lahat ng kasalanan para protektahan ang kanyang mga ideal. Nagdesisyon siyang tumalon mula sa rooftop. Sobrang galit ni Taisab. Masakit siyang bumagsak sa sahig at umiyak. Ito ang unang beses na naramdaman niya ang ganitong kabiguan. Sa prosecutor's office, ipinasa ni Hiwu ang resignation niya. Tumayo siya sa harap ng prosecutor's oath board at kalmadong nagpaalam kay Min-soo. Ang hiniling ni Hiwu kay Jin-yong ay ilagay ang pangalan niya sa listahan ng candidates para sa susunod na eleksyon bilang councilor. Bukod pa roon, ito ay constituency ni Taisab. Kung hindi mahuli ni Hiwu si Taisab bilang prosecutor, kailangan niyang lumipat sa mas mataas na status. Sobrang excited si Taisab nang marinig ang balitang ito. Mula ngayon, maglalaban silang dalawa bilang candidates. Paglabas ni Hiwu, pinayuhan siya ni Assistant Han na sumuko. Pero alam na ni Hiwu na tinraidor na ni Secretary Han si Taisab. Pinayuhan siya ni Hiwu na huwag gumawa ng kahit ano at makipagkita sa kanya ng private. Kinabukasan, pumunta si Taisub para mangampanya. Marami siyang suporta mula sa mga tao. Dahil nag-resign na si Hiwu, hindi na siya mahuli ni Min-soo pero binigyan ni Min-soo si Taisub ng isang stack ng documents na naglalaman ng mga maruruming ginawa ni Hiwu noong nasa school pa siya. Halimbawa, school violence at pagka-aresto sa police station. Nabunyag ang bagay na ito sa media at pinag-usapan ng marami ng mga tao. Malaki ang naging epekto nito sa election campaign pero nanatiling kalmado si Hiwu na parang walang nangyari. Pagkatapos matanggap ni Hiwu ang message, pumunta siya para makita si Assistant Han. Nagdesisyon siyang ilagay ang lahat ng tiwala niya sa kanya. Nagtulungan silang dalawa. Ngayon, sasagutin niya ang masamang balita gamit ang isang marriage announcement. Sobrang nagulat ang mga magulang ni Hiwu nang marinig nilang ikakasal na siya. Nagulat ang lahat sa balitang ito.
Ang katotohanang pakakasalan ni Hiwoo, si Hia, ay matagumpay na nakakuha ng atensyon ng publiko. Dahil dito, mas nagtiwala rin sa kanya ang mga tao at kasabay nito ay nalinis ang lahat ng masasamang chismis noon. Nakatayo sa harap ng media, hinamon ni Hiwoo si Tae-sub na makipagdebate sa publiko. Alam ito ng buong bansa kaya wala nang paraan si Tae-sub para tumanggi. Sa TV, nagsimula ang live debate ni Hiwoo at Tae-sub. Pinanggit ni Hiwoo ang Bando Bank at ipinakita ang video ni Daeho na inaakusahan si Tae-sub. Mas naging tense ang debate dahil dito. Tinanong ni Hiwoo kung bakit kinumpis ka ni Tae-sub ang assets ng capitalist na si Yong-soo. Pagkatapos, binanggit niya ang storya ng sakripisyo ni Director Kim. Malakas na sinabi ni Tae-sub na paninira lang iyon. Pagkatapos, inilabas niya ang phone ni Secretary Kim. Nandoon ang mga maruruming bagay na itinago niya, pero gumanti si Tae-sub. Nagtaka siya kung bakit nasa kamay ni Hiwoo ang phone ng patay na tao. Ipinakita ni Tae-sub ang video ni Hiwoo na kinokontrol si Secretary Kim sa rooftop. Pagkatapos, inakusahan ni Tae-sub si Hiwoo ng murder. Dahil sa reasonable suspicions ni Tae-sub, walang maibara si Hiwoo. Itinigil ang debate para imbestigahan ang kasong ito. Akala ni Tae-sub ay matagumpay niyang napabagsak si Hiwoo, pero biglang nakita ni Tae-sub si Assistant Han sa TV. Sa sandaling ito, siya ang magbibigay ng final blow. Para patunayan na totoo ang mga sinabi ni Hiwoo, inilabas ni Assistant Han ang recordings ng mga iligal na gawain na nakolekta niya habang nagtatrabaho kay Tae-sub. Nandoon ang lahat, walang ni isang kulang. Bukod pa roon, ginawa rin ni Tae-sub na murderer ang kanyang kapatid. Pagkatapos basahin ang balita, mabilis na sumakay si Tae-sub sa kotse at tumawag ng tao para asikasuhin ito. Kakaalis pa lang ni Assistant Han sa TV station nang dumating sina Yeon Seok at Sung Jae para sunduin siya. Natanggap din niya ang balita na hinahabol si Assistant Han, kaya mabilis siyang nagmaneho papunta roon. Sa oras na ito, nakikipaglaban sina Sung Jae at Yeon Seok kay Dr. K. Kahit pareho silang master sa pakikipaglaban, mahina pa rin silang dalawa laban sa kanya. Hindi kalaban ni Yeon Seok si Dr. K. Sa oras na ito, nabugbog din si Sung Jae hanggang mawalan ng malay. Nang huhulihin na sana ni Dr. K si Assistant Han, dumating si Hiwoo. Ito na ang huling laban nila. Sinubukan ding tumayo ni Yeon Seok at ipagpatuloy ang laban. Sumuntok si Yeon Seok ng sobrang lakas pero hindi man lang nasaktan ng murderer. Walang choice si Yeon Seok kundi gamitin ang katawan niya para saluhin ang tama at pigilan ang murderer. Sinabi ni Yeon Seok kay Hiwoo na magmadali. Mabilis na tumalon si Hiwoo at binigyan siya ng fatal blow sa tuktok ng ulo. Sobrang sakit ng tama kaya nahilo si Dr. K pero may lakas pa rin siyang lumaban. Ginamit ni Hiwoo ang lahat ng lakas niya sa huling ilang minuto at sa wakas natalo niya si Dr. K. Nang papatayin na sana siya ni Hiwoo, pinigilan siya ni Assistant Han. Lumabas na ang kapatid na binanggit niya ay ang assassin na ito. Ginawa ni Tae-sub na killer ang kapatid niya. Kahit bugbog na siya ng ganoon, tinawagan pa rin niya si Tae-sub para mag-report. Nagkaroon ng pag-uusap sina Tae-sub at Hiwoo. Sa huli, iniisip pa rin ni Tae-sub na wala siyang kasalanan. Kung meron man, aalis lang siya sa Korea nang walang binabago. Patuloy niyang babantayan si Hiwoo. Gusto niyang malaman kung anong klaseng Korea ang bubuin ni Hiwoo. Pagkatapos noon, dinala ng mga pulis si Dr. K. Nagpaalam din si Assistant Han kay Hiwoo para aminin ang mga krimen niya habang nasa tabi siya ni Tae-sub. Iniisip pa rin ni Tae-sub ang mga ginawa niya. Tinanong niya kung sumobra na ba siya. Ngayon, mag-isa na siya sa madilim na bahay. Mapait siyang ngumiti at dahan-dahang nawala. Kinabukasan, naaresto ang lahat ng kasabwat ni Tae-sub. Naaresto rin ang prosecutor si Min-soo. Nag-appointment ang dalawa na magkita sa cafeteria. Lumabas na sinadya ni Min-soo na mag-leak ng information kay Tae-sub para tulungan si Hiwoo. Matagumpay ang kanilang pagtutulungan. Sa oras na iyon, iniulat sa TV na walang makitang bakas ng pulisya kay Tae-sub pero may nakita silang katawan sa beach. Pagkatapos ng forensic DNA test, natukoy na ang taong iyon ay si Tae-sub. Nagtaka si Hiwoo kung si Tae-sub nga ba iyon. Binabasahan ni Hiwoo ng libro si Sangman sa hospital bed niya nang magreklamo siya na mahirap basahin ang libro. Sinabi ni Hiwoo kay Sangman na kung gusto niyang magbasa, gumising siya at basahin niya mismo. Sa sandaling iyon, nagpakita si Sangman ng senyales na nagkakamalay na siya. Naroon sa restaurant ang lahat ng taong tumulong kay Hiwoo. Sa oras na ito, nagising na rin si Sangman. Inanunsyo ni Hiwoo na ipagpapaliban niya ang kasal nila ni Hia. Kakasimula pa lang nilang mag-date kaya kailangan nila ng mas maraming oras para makilala ang isa't isa. Hindi lang naging counselor si Hiwoo, pinakasalan din niya ang chairman ng Cheonha Group. Tulad ng sinabi ni Hiwoo kay Yong-soo, talagang nakuha niya ang Cheonha. Mukhang hindi pa tapos ang insidente. Lahat ng taong inaresto ni Hiwoo ay nakalaya. Ang gumawa nito ay isang makapangyarihan at mayamang babae. Lahat ng taong naroroon ay members ng secret club ni Tae-sub. Gusto niyang buhayin ulit ang club na iyon. Sinabi niya na gagamit siya ng pera para ibalik ang lahat. Ang gusto niya ay hindi kapangyarihan kundi isang perpektong grupo. Gusto niya ng mundo kung saan ang mga descendant niya ang mamumuno magpakailanman. Nabigo si Tae-sub dahil gusto niya pareho ang kapangyarihan, pera at hustisya. Ang gusto lang niya ay pera. Magiging perpektong partner sila. Pagkatapos, tumayo sila at itinaas ang kanilang mga baso para opisyal na ipagdiwang ang partnership nila.
Tatawa ng malakas ulit ang lahat ng taong ito. Pero hindi iyon magtatagal dahil si Hiwu ay tatayo ng mataas sa ibabaw ng mga basurang ito. Huhulihin niya silang lahat ulit. Kahit ilang beses pa, laging panalo ang hustisya.